9:00 na ng gabi nang huling pumasada si Nardo sa bayan. Manipis ang ulan. Malamig ang hangin. Halos wala ng tao sa terminal. Tanging lagaslas ng tubig sa yero ang maririnig. At ang mahinang kalansing ng lumang tricycle niyang kumakabig sa bawat bugso ng hangin. Pagod na siya noon. Maghapon siyang bumiyahe. Mula palengke. Hanggang munisipyo. Hanggang eskwelahan. Hanggang liblib na purok na putik ang daan. Mabigat ang talukap ng mga mata niya. Nanlalagkit ang likod niya sa pawis na nilamig. At kumakalam na rin ang sikmura niya. Gusto na lamang niyang umuwi. Humigop ng mainit na kape. Humiga sa banig. At kalimutan ang maghapon. Pero nang paandarin na niya ang tricycle para umuwi, may tumawag sa kanya mula sa dilim. Driver. Napalingon si Nardo. Sa ilalim ng post na patay ang ilaw, may nakatayong 3 tao. 2 lalaki. 1 matandang babae. Nakapayong silang 3. Itim ang mga damit. Basa ang laylayan. Hindi niya agad makita ang mga mukha. Natakpan ng anino. Lumapit ang isa sa mga lalaki. Matangkad. Payat. Maputla ang balat. Parang hindi nababasa ng ulan. May ihahatid ka sa amin. Paos ang boses nito. Mabagal. Parang may sipon na malalim. Tiningnan ni Nardo ang orasan sa lumang teleponong dipindot. 9:02. Bukas na lang po. Pauwi na ako. Malayo pa ang baryo ko. Hindi umimik ang lalaki. Inilabas nito ang lukot ng mga perang papel mula sa bulsa. Iniabot kay Nardo. Nang bilangin niya sa tingin pa lang, natigilan siya. Mas malaki iyon sa karaniwang kita niya sa 2 araw. Napakurap siya. Gaano kalayo ba? Tanong niya. Baryo San Isidro. Sagot ng lalaki. Nanlamig ang batok ni Nardo. Ang Baryo San Isidro ay nasa dulo ng bayan. Mataas ang daan. Madulas. Napalilibutan ng sagingan. At may lumang sementeryo sa tabing bundok bago makarating sa unang bahay. Iilan na nga lang ang napapadpad doon kapag gabi. Kahit mga habal-habal umiiwas. Lalo na kung maulan. Lalo na kung walang buwan. At nang gabing iyon, makapal ang ulap. Halos walang ilaw ang langit. Bakit gabinan niyo ihahatid? Tanong ni Nardo. Nagtinginan ang 3. Ang matandang babae ang sumagot. Hindi pwede maabutan ng umaga. Biglang tumahimik ang paligid. Parang humina ang ulan. Parang lumayo ang ugong ng kalsada. Napatingin si Nardo sa likuran ng mga ito. Doon niya nakita ang dahilan. May kabaong. Maliit. Kulay maitim na kahoy. Makintab pa sa ulan. Pinapasa ng isa pang lalaki ang bandang harapan. Ang likod ay nakasandal sa isang mababang kariton. Pilit nilunok ni Nardo ang naipong laway sa lalamunan. Bangkay po yan? Tanong niya. Sagot ng matandang babae. Uwi na siya sa baryo. Hindi agad nakapagsalita si Nardo. Pakiramdam niya ay may malamig na kamay na humawak sa kanyang sikmura. Hindi siya takot sa patay. Ilang beses na rin siyang nakapagsakay ng kabaong noong araw. Kapag may lamay. Kapag may libing. Kapag may kailangang ihatid na gamit sa punerarya. Pero laging araw yon. At may kasamang maraming tao. At may liwanag. Hindi ganito. Hindi sa gitna ng ulan. Hindi sa gilid ng terminal na halos wala ng buhay. At lalong hindi sa lugar na ayaw puntahan ng mga driver kapag gabi. Wala na bang ibang pwede? Tanong niya. Wala. Sagot ng matangkad na lalaki. Ikaw ang hinihintay. Hindi nagustuhan ni Nardo ang pagkakasabi. Parang matagal na siyang kilala. Parang napagdesisyonan na nila bago pa siya dumating. Pinisil niya ang perang iniabot sa kanya. Basang-basa yon. Ngunit hindi malamig. Mainit-init pa. Parang bagong kuha sa ilalim ng unan. Hindi ka siya ang kabaong sa loob. Sabi niya. Tatanggalin natin ang sidecar cover. Dapat maingat. Tumango lamang ang lalaki. Tahimik silang kumilos. Tinanggal ni Nardo ang trapal ng sidecar. Inusog ang bangkito. Iniligpit ang mga sako at lubid.
Habang ginagawa niya yon, pakiramdam niya ay may nakamasid sa kanya. Hindi mula sa tatlo, kundi mula sa loob ng kabaong. Minsan ay napapalingon siya roon. Wala naman. Tahimik lang. Ngunit sa tuwing iwas siya ng tingin, mas lalo niyang nararamdaman ang bigat ng presensya nito. Nang buhatin nila ang kabaong, bahagyang bumigat ang tricycle. Umungol ang bakal. Lumulubog ang gulong sa putik. Inayos ni Nardo ang pagkakakarga. Pinagtulungang itali. Mahigpit. Paulit-ulit niyang hinihila ang lubid para makasigurado. Ayaw niyang madulas iyon sa daan. Ayaw niyang gumulong. Ayaw niyang maalog ng malakas. Habang nakayuko siya sa pagtatali, naamoy niya ang kakaibang singaw mula sa kabaong. Hindi iyon amoy bulaklak. Hindi rin amoy formalin. May halong basang kahoy. Lumang aparador. At matamis na nabubulok na prutas. Suminghap siya ng marahan. Umatras ng kaunti. Matagal na po ba yang patay? Mahinang tanong niya. Ang matandang babae ay hindi sumagot agad. Tinitigan lang siya. Pagkatapos ay dahan-dahang nagsalita. Hindi pa. Napalunok si Nardo. Hindi niya alam kung bakit mas lalong sumama ang pakiramdam niya sa sagot na yon. Dahil sa tono. Dahil sa titig. Dahil sa paraan ng pagbitaw. Parang may ikinukubli. Parang may mali sa salitang iyon. Hindi pa. Ano ang ibig sabihin noon? Sumakay ang matangkad na lalaki sa likod ng tricycle. Sa tabi mismo ng kabaong. Ang isa pang lalaki ay umupo sa dulo ng sidecar. Ang matandang babae ay sa harapan, halos dikit sa balikat ni Nardo. Naramdaman niya agad ang lamig na dala nito. Hindi karaniwang lamig ng damit na basa. Kundi lamig na parang galing sa loob ng lumang simbahan. Sa pader ng nitso. Sa batong hindi nasisinagan ng araw. Umalis na tayo. Bulong ng matanda. Inandar ni Nardo ang tricycle. Umungol ang makina. Pumutok ang tambutso. At dahan-dahan silang gumapang palabas ng terminal. Habang lumalayo sila sa sentro ng bayan, unti-unting numinipis ang mga ilaw. Nawawala ang tindahan. Nawawala ang mga bahay. Nawawala ang mga tambay sa kanto. Hanggang ang natira na lamang ay madilim na kalsada. Basang damuhan. At mga punong ang sanga ay tila mga bisig na nakabuka sa magkabilang gilid. Walang nagsasalita. Tanging ingay ng makina. Patak ng ulan sa yero ng tricycle. At ang mahinang lagutok ng kahoy sa likuran. Noong una ay inisip ni Nardo na normal iyon. Baka sa pagtalbog lang ng gulong. Baka sa pagkaipit ng lubid. Pero maya-maya, naulit. Tok. Maikling tunog. Mula sa loob ng kabaong. Napatigas ang batok ni Nardo. Hindi siya lumingon. Pinisil niya lang ang manibela. Mas hinigpitan. Sinubukan niyang magkunwaring walang narinig. Makalipas ang ilang sandali, muli niyang narinig. Tok. Tok. 2 beses na. Mas malinaw. Mas malapit sa tainga. Parang may kuko na mahinang tumatama sa kahoy. Napatingin siya sa salamin. Nakita niya ang refleksyon ng matangkad na lalaki. Walang emosyon ang mukha nito. Nakatitig lang sa unahan. Parang wala ring narinig. Ang isa pang lalaki ay nakayuko. Halos hindi kumikilos. Ang matandang babae naman ay diretsyo lang ang tingin sa daan. May narinig po ba kayo? Mahina niyang tanong. Walang sumagot. Tanging ulan ang tumugon. Lumakas. Mas lumakas. Pinupukpok ang bubong ng tricycle. Pinapahiran ng tubig ang salamin sa harap. Halos wala na siyang makita. Kinailangan niyang huminto sa gilid sandali. Pinunasan niya ng basahan ang bahaging tinatamaan ng tingin niya. Habang ginagawa niya yon, may naramdaman siyang paggalaw sa likuran. Maliit lang. Ngunit sapat para kumabog ang dibdib niya. Marahan niyang nilingon ang sidecar. Ayos pa rin ang pagkakatali ng kabaong. Wala namang nabago. Ngunit ang matangkad na lalaki ay nakatingin na sa kanya. Diretso. Hindi kumukurap. Bakit tayo tumigil? Tanong nito. Malabo na po ang daan. Sabi ni Nardo. Hindi ako makakita. Baka mahulog tayo sa kanal. Nakangiti na ang lalaki ng bahagya.
Ngunit hindi yon ngiting magaan. Manipis iyon. Tuyong-tuyo. Parang pilit lang na hinugot sa balat. Magmaneho ka lang. Sabi nito. Kabisado ka niya. Hindi agad na intindihan ni Nardo ang sinabi. Ha? Tanong niya. Ngunit tumahimik ulit ang lalaki. Parang walang nasabi. Napaubo si Nardo. Naramdaman niya ang biglang paninikip ng dibdib. Gusto niyang ibalik ang pera. Gusto niyang bumaba silang lahat. Gusto niyang umuwi. Ngunit nasa gitna na sila ng madilim na daan. At wala nang ibang sasakyan. Wala ring bahay. Walang tindahan. Walang tao. Muling pinaandar ni Nardo ang tricycle. Mas mabagal na ngayon. Madalas dumulas ang gulong. May mga bahagi ng daan na tinangay na ng tubig ang lupa. Kailangan niyang umiwas sa mga bato. Sa mga ugat ng punong nakausli. Sa maliliit na hukay na nagmistulang mga bunganga sa putikan. Ang bawat alog ay dumaraan sa kanyang gulugod. At sa bawat alog, may kasunod na mumunting kalabog sa kabaong. Tok! 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 Minsan ay tila gumagapang ang tunog mula paanan hanggang ulunan ng kahoy. Parang may bagay na dahan-dahang bumabangon sa loob. Pinilit niyang huwag makinig. Pinilit niyang ituon sa daan ang isip. Ngunit may isa pang bagay na hindi niya maitanggi. Unti-unting kumakalat ang amoy. Sa umpisa ay bahagya lang. Ngayon ay mas makapal na. Matamis. Malansa. May halong lupa na bagong hukay. May halong buhok na sinunog. At sa ilalim ng lahat, may singaw na parang galing sa basang manok na nabilad ng isang araw. Kinakabig ng sikmura niya ang bawat paghinga. Gusto niyang masuka. Bakit po parang may amoy? Natanong niya nang hindi na napigilan. Ang matandang babae ay bahagyang lumingon sa kanya. Sa unang pagkakataon, nasilayan niya ng malinaw ang mukha nito. Malalim ang mga mata. Manipis ang mga labi. At tila may puting pulbos na nakapatong sa balat. Parang hindi dugo ang dumadaloy. Parang abo. May amoy talaga ang pag-uwi. Mahina nitong sabi. Lalong nanlamig si Nardo. Hindi niya iyon naintindihan. O baka ayaw niyang intindihin. Tumigil ang ulan saglit. At sa katahimikang sumunod, lalo lumakas ang ibang tunog. Palaka sa kanal. Insekto sa damuhan. Langit-ngit ng gulong. At ang pinaka nakakakilabot sa lahat. May parang mahinang paghinga mula sa likuran. Mahaba. Mabigat. Parang sipol na inaagaw ng basa at makipot na lalamunan. Napahigpit ang hawak niya sa silinyador. Hindi na niya napigilang sumulyap sa salamin. Sa refleksyon, may nakita siyang bagay na nagpamanhid sa kanyang mga kamay. Bahagyang nakaangat ang takip ng kabaong. Hindi pa malaki. Manipis lang na siwang. Ngunit sapat para makita niya ang madilim na guhit sa pagitan ng takip at katawan nito. Sapat para makita niyang may kung anong dahan-dahang umuuga mula sa loob. Biglang kumaripas ang tibok ng puso niya. Pumikit siya ng isang saglit. Muli siyang tumingin. Sarado na ulit. Parang walang nangyari. Napalunok siya ng paulit-ulit. Sandali lang po. Sabi niya. Parang lumuwag ang tali. Walang sumagot. Huminto siya. Hindi na siya naghintay ng pahintulot. Bumaba siya agad. Sumalubong sa kanya ang amoy ng basang damo at putik. Ngunit nang lumapit siya sa sidecar, dinaig yun ng singaw mula sa kabaong. Mas malakas na ngayon. Mas makapal. Mas mainit. Parang may hininga sa pagitan ng mga tabla. Nanginginig ang mga daliri niya nang hawakan ang lubid. Mahigpit pa rin. Walang lumuwag. Walang gumalaw. Ngunit habang nakayuko siya, may narinig siya. Sa loob mismo ng kabaong. Isang mahinang kaluskos. Parang pagdikit ng dila sa ngalangala. Sunod ay munting katok. Mula sa bandang ulunan. Napaatras si Nardo. Napatingin siya sa tatlong pasahero. Wala pa ring inik. Pinapanood lang siya. Ang matandang babae ay may bahagyang ngiti. Hindi mainit. Hindi mapagkalinga. Ngiting tila may hinihintay lang na pagkakamali. Buksan po natin. Bigla niyang sabi. Parang may problema sa loob. Humigpit ang panga ng matangkad na lalaki. Hindi.
Bakit hindi? Dapat masigurado. Baka may hayop na nakapasok. Napagtanto niyang napakabobo ng nasabi niya. Paano magkakaroon ng hayop sa loob ng kabaong? Ngunit hindi na niya alam ang sasabihin. Pakiramdam niya ay bumabagsak ang katinuan niya sa bawat segundo. Ang matandang babae ay bumaba ng tricycle. Mabagal ang hakbang nito sa putik. Halos hindi lumulubog ang paa. Lumapit ito sa kabaong. Inilapat ang palad sa takip. Pumikit. At bumulong ng hindi maunawaan ni Nardo. Mabilis. Masingaw. Parang dasal na binaligtad. Pagkaraan ng ilang segundo, tumigil ang kaluskos sa loob. Napaatras si Nardo. Umalis na tayo. Sabi ng matanda. Masama kapag pinapatagal sa daan. Gusto niyang tumanggi. Ngunit parang nawalan siya ng lakas. Parang may nakadagan sa likod niya. Parang ang paligid ay dahan-dahang sumisikip. Muli siyang sumakay. At muling umandar ang tricycle. Ilang minuto silang tahimik. Ngunit iba na ang katahimikan ngayon. Mas makapal. Mas mabigat. Parang may kasama silang isa pa na ayaw magpakita, ngunit handang huminga sa mismong batok niya. Nadaanan nila ang lumang tulay na kahoy. Sa ilalim noon ay rumaragasa ang maitim na tubig. Walang ilaw. Walang rehas. Bawat pagdaan ng gulong ay lumilikha ng ugong sa tabla. Dong. 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 At sa bawat ugong ng tulay, may kasabay na sagot mula sa kabaong. Tok. 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 Mabilis ang sulyap ni Nardo sa salamin. At doon niya nakita. May kamay. Sa siwang ng takip. Maputla. Mahaba ang mga daliri. Masyadong mahaba. Masyadong manipis. At ang mga kuko ay maitim. Parang binabad sa lupa. Napasinghap siya. Napakabig siya sa manibela. Dumausdos ang gulong sa gilid ng tabla. Kumiling ang tricycle. Sumigaw siya. Akala niya ay mahuhulog silang lahat sa ilog. Ngunit biglang may humawak sa balikat niya. Ang matandang babae. Malamig ang palad. Sobrang lamig. Tumitig ka sa daan. Mariing sabi nito. Siya ay ginigising mo. Namilog ang mga mata ni Nardo. Naramdaman niyang tila may dumaan na kuryente sa gulugod niya. Kinabig niya ang tricycle pabalik sa gitna ng tulay. Kinakabig niya ang manibela ngunit nanginginig ang mga kamay niya. Pagkalampas nila sa tulay, halos hingal na hingal siya. Tila nauubos ang hangin sa dibdib niya. Ayaw na niyang lumingon sa likod. Ayaw na niyang makita kung naroon pa ang kamay. Ayaw na niyang kumpirmahin kung totoo ang nakita. Mas mabuti nang isipin niyang mali lang. Mas mabuti nang isisi sa takot. Sa dilim. Sa ulan. Sa pagod. Ngunit maya-maya may tumulo sa kanang braso niya. Mainit-init. Mabagal. Napatingin siya. May maitim na likido sa balat niya. Akala niya noong una ay putik. Ngunit nang maamoy niya, nag-angat ang sikmura niya. Malansa. Mabaho. At matamis. Dahan-dahan siyang tumingala. Mula sa bubong ng sidecar, may patak na sumisingit sa gilid ng kahoy ng kabaong. Hindi tubig ulan. Mas malapot. Mas madilim. Parang pinaghalong dugo at tubig na pinagbanlawan ng hilaw na laman. Napamura si Nardo. Napahinto siyang muli. Hindi na ito tama. Halos sigaw na niya. May tumatagas. May gumagalaw. Ano ba talaga yung laman yan? Tumayo ang matangkad na lalaki. Sobrang tangkad nito kapag nakatayo sa tabi ng tricycle. Halos maabot ang bubong. Lumapit ito kay Nardo ng dahan-dahan. Walang ingay ang mga yapak. Parang dumudulas lamang sa lupa. Ituloy mo. Sabi nito. Malapit na. Hindi na ako tutuloy. Pumutol si Nardo. Ibalik natin yan sa bayan. Maghanap kayo ng iba. Sa unang pagkakataon, kumunot ang noo ng lalaki. At napansin ni Nardo ang mga mata nito. Masyadong itim. Halos walang puti. Sa ilalim ng dilim at ulan, parang dalawang butas na nakatingin pabalik mula sa balon. Wala nang iba. Mahinahon itong sabi. At hindi ka na pwedeng umatras. Bakit?
Tanong ni Nardo. Ngunit alam na ng laman ng sikmura niya ang sagot bago pa man ito marinig. Naamoy ka na niya. Biglang sumirit ang malamig na hangin mula sa sagingan sa gilid ng daan. Kasabay noon ay ang malakas na kalabog mula sa kabaong. Isang beses. Malakas. Sapat para manginig ang sidecar. Napalingon si Nardo kahit ayaw niya. At nanigas siya. Nakaumbok ang takip ng kabaong mula sa loob. Parang may tuhod. O siko. O ulo. Napilit itinataas ang kahoy. Sunod pang isa. Mas malakas. Lagutok ng pako. Gumuhit ang tunog sa dilim. Napaatras si Nardo. Sumubsob ang takong niya sa putik. Halos matumba siya. Buksan niyo yan. Sigaw niya. Buksan niyo yan ngayon din eh. Ang matandang babae ay tumingin sa langit. Huminga ng malalim. At ibinulong ang mga salitang lalong nagdulot ng kilabot kay Nardo. Naabutan tayo. Kasunod noon ay ang ikatlong kalabog. Sumabog ang isang gilid ng takip. Tumalsik ang piraso ng kahoy. At mula sa siwang ay may sumungaw na mga daliri. Mahahaba. Maputla. Nangingitim ang mga kuko. Kumikibot. Kumakapa sa hangin. Napaurong si Nardo ng sunod-sunod. Ramdam niya ang putik na kumakapit sa tsinelas niya. Ramdam niya ang pagpintig ng sintido niya. Ramdam niya ang pag-init ng ihi sa pagitan ng kanyang mga hita sa sobrang takot. Ang matangkad na lalaki at ang kasama nito ay hindi man lang umurong. Parang inaasahan nila yon. Parang iyon ang oras na hinihintay nila. Ang matandang babae ay nagsimulang magsalita sa wikang hindi alam ni Nardo. Paulit-ulit. Pabilis ng pabilis. Kasabay noon ay nagsimula ring manginig ang mga dahon ng saging sa paligid. Walang hangin. Ngunit lahat ay gumagalaw. Lahat ay sumasayaw. Lahat ay tila may pinapapasok. At biglang nagkaroon ng tunog mula sa loob ng kabaong. Isang tawa. Mahina sa umpisa. Paos. Basag. Parang lalamunang matagal nang hindi ginamit. Ngunit maya-maya ay luminaw. At ang tunog na iyon ang hindi malilimutan ni Nardo habang siya ay nabubuhay. Dahil hindi yon tawa ng patay. Hindi yon tawa ng tao. Kundi tawang gutom na gutom. Tawang tuwang-tuwa. Tawang nakakita ng bagay na matagal na nitong minimithi. Napaatras si Nardo hanggang sa sumandal siya sa basang puno ng saging. Nadulas ang kamay niya sa katawan nito. At nang tumingin siya, nakita niyang hindi puno ang nasandalan niya. Kundi isang lumang krus na kahoy na nakabaon sa lupa. Muntik na siyang mapasigaw. Napalingon siya sa paligid. Sa unang pagkakataon, napansin niya. Nasa gilid na pala sila ng lumang sementeryo sa bundok. Hindi niya namalayang narating nila yon. Walang bakod. Ilang nitso lang nawasak. Mga libinang lubog sa damo. At mga lumang krus na nangingitim sa ulan. Nanginginig ang tuhod ni Nardo. Gusto niyang tumakbo. Ngunit hindi niya maiwan ang tricycle. Hindi niya maiwan ang pera sa bulsa niya. Hindi niya maiwan ang sarili niyang pangalan na tila ikinakabit na ng gabi sa sandaling iyon. Muling umugong ang kabaong. At sa isang malakas na lagutok, bumukas ang kalahati ng takip. Napaatras ang dalawang lalaki. Hindi sa takot, kundi para magbigay daan. Mula sa loob ay dahan-dahang umangat ang isang ulo. Babae. Mahaba ang buhok. Basa. Dumikit sa mukha. Maputla ang balat na may bahid ng putik at tuyong dugo. Pikit ang mga mata. Ngunit nangingiti. Napakabagal ng pag-angat niya. Parang hindi katawan ang bumabangon. Parang usok na pinilit magkaroon ng laman. Naghigpit ang dibdib ni Nardo. Naramdaman niyang sasabog ang puso niya. Ang matandang babae ay biglang lumuhod sa putik. Ibinagsak ang noo sa lupa. Ang dalawang lalaki ay yumuko. At doon tuluyang naunawaan ni Nardo na hindi sila simpleng tagapaghatid ng bangkay. Sila ang nagsundo. At ang laman ng kabaong ay hindi para ilibing, kundi para iuwi. Dahan-dahang nagmulat ng mga mata ang babae. Itim. Walang puti. Parang malalim na tubig sa balon sa hating gabi. Huminga ito. Isang mahaba at masarap na higop. Parang nilalasap ang buong paligid. Ang basang damo.
Ang putik, ang ulan, ang lamig. At nang umikot ang ulo nito kay Nardo, napahagulhol siya sa takot. Dahil bumiti ito. At sa pagitan ng manipis na mga labi, nakita niya ang mga ngipin. Hindi pantay. Hindi formal. Kundi matutulis. Mahahaba. At basa. Siya. Mahinang sabi ng matandang babae habang nakaluhod. Siya ang naghatid. Dahan-dahang itinukod ng babae ang dalawang kamay sa gilid ng kabaong. Napansin ni Nardo na baligtad ang pagkakatiklop ng isang braso nito. Parang nabali na at muling ibinalik ng mali. Ngunit wala itong pakialam. Tumayo ito sa loob ng sidecar na parang walang bigat. Hindi umuga ang tricycle. Hindi lumubog. Parang hangin ang laman ng katawan nito. Ngunit ramdam ni Nardo ang kabaligtaran. Dahil habang nakatingin siya rito, pakiramdam niya ay unti-unting bumibigat ang gabi. Parang ang dilim ay natutunaw at pumapatong sa kanyang mga balikat. Hindi ko alam. Napapahikbing sabi ni Nardo. Hindi ko alam. Patawad. Hindi niya alam kung bakit siya humihingi ng tawad. Kanino? Para saan? Ngunit iyon lang ang lumabas sa kanyang bibig. Ang babae ay lumingon sa matandang nakaluhod. Pagkatapos ay bumalik ang tingin kay Nardo. Isang patak ng maitim na likido ang nahulog mula sa buhok nito. Tumama sa gilid ng sidecar. Sinaid ng ulan ang ibang tunog. Ngunit malinaw na malinaw ang sumunod nitong salita. Amoy buhay. Halos mawala ng ulirat si Nardo. Tumakbo siya. Hindi na niya naisip ang tricycle. Hindi naisip ang pera. Hindi naisip ang daan. Tumakbo siya sa pagitan ng mga nicho. Sa basang damo. Sa putik na sumusupsop sa bawat hakbang. Humahampas sa mukha niya ang dahon ng saging. May mga ugat na muntik ng ikatisod niya. May mga batong natatapakan niya ng padulas. Ang hininga niya ay pumipigtal. Ang dibdib niya ay nasusunog. Ngunit tumatakbo pa rin siya. Sa likod niya ay may naririnig siyang ibang tunog. Hindi yabag. Hindi takbo. Kundi mga mararahas na pagtalon sa ibabaw ng basang lupa. Mabilis. Magaan. At palapit ng palapit. Hindi siya lumingon. Ayaw niyang lumingon. Alam niyang kapag lumingon siya, may makikita siyang hindi na niya kailanman mayaalis sa isipan. Ngunit nang may malamig na hangin na sumingit sa pagitan ng batok at balikat niya, napalingon pa rin siya. At doon siya natisod. Nabulag siya sa sobrang takot. Dahil ang babaeng galing sa kabaong ay hindi tumatakbo. Nasa ibabaw siya ng mga nicho. Palundag-lundag. Nakayuko. Parang higanting ibon na bali ang buto. Ang buhok ay nakalawit. Ang mga kamay ay halos sumasayad sa marmol. At sa bawat talon, lumalapit ito ng lumalapit. Mabilis. Hindi pang tao. Bumagsak si Nardo ng pasubsob sa putik. Pumasok ang mapait na lupa sa bibig niya. Nalasahan niya ang dugo. Pilit siyang bumangon. Ngunit may humawak sa kanyang binti. Napatingin siya. Akala niya noon ay ugat ng damo. Ngunit kamay iyon. Buto na lang halos. Mula sa lupa ng mababaw na libingan. Napahiyaw siya. Pinaghampas niya yon. Nakawala rin siya. Halos gumapang siya paakyat sa daan. Humahagulgol. Humihingal. Nanginginig. Sa bawat segundo ay inaasahan niyang may kukuyom sa kanyang batok. May kakagat sa kanyang leg. May dudurog sa likod niya. Nang marating niya ang kalsada, nakita niya sa di kalayuan ang liwanag ng isang bahay kubo. Mahina lang. Galing sa gasera. Iyon ang unang liwanag na nakita niya sa napakahabang dilim. Buong lakas siyang tumakbo roon. Sumisigaw. Humihingi ng tulong. Pagdating niya sa pinto, halos pabagsak na niyang kinatok iyon. Binuksan iyon ng isang matandang lalaki. Namilog ang mga mata nito nang makita ang ayos ni Nardo. Putik ang putik. Dugo ang labi. Namumutla. Halos mawala ng bait sa takot. Tabi po. Sigaw ni Nardo. Papasukin niyo ako. May humahabol. Walang tanong-tanong, hinila siya ng matanda papasok. Isinara ang pinto. Isinandal ang kahoy na pangharang. Pinaupo siya sa isang bangko.
Sa loob ng kubo ay amoy usok, luya, at lumang banig. May isang matandang babae sa sulok na napalingon sa kanya. Nang makita ang mukha niya, napahawak ito sa bibig. Ano ang nakita mo? Tanong ng matandang lalaki. Huminga ng mabilis si Nardo. Tuyong-tuyo ang lalamunan niya. May babaeng nasa kabaong. Buhay. Hindi tao. Nagkatinginan ang mag-asawa. At sa katahimikan nilang iyon, lalo siyang nanginig. Dahil wala siyang nakita ni katiting na pagdududa sa mukha nila. Tanging pagkilala. Tanging takot na matagal nang kilala ang anyo. Saang daan ka dumaan? Tanong ng babae. Sa lumang sementeryo. Sagot ni Nardo. Pumikit ang matandang babae. Napadasal. Ang matanda namang lalaki ay lumapit sa bintana. Sumilip sa labas sa siwang ng kawayan. Pagkatapos ay marahang umatras. Huli ka. Sabi nito. Sinundan ka hanggang dito. Nang marinig iyon ni Nardo, para siyang binuhusan ng nagyayalong tubig. Dahan-dahan siyang lumingon sa bintana. Sa una ay wala siyang makita kundi ulan at anino ng mga puno. Pagkatapos ay napansin niya. May mukha sa labas. Nakadikit sa siwang ng kawayan. Baligtad. Ang buhok ay nakalaylay. Ang mga mata ay dilat na dilat. At ang ngiti ay kasinlapad ng punit sa tiyan ng bangkay. Napatili si Nardo. Napaatras ang bangko niya. At sa isang malakas na kalabog, bumagsak ang isang bagay sa bubong ng kubo. Nayanig ang buong bubong. Nalagas ang tuyong pawid. May mga pinong alikabok at hibla ng kugon na bumagsak sa ulo ni Nardo. Napayakap siya sa sarili. Parang lumiliit ang kubo sa bawat paghinga niya. Parang ang mga dingding na kawayan ay unti-unting humihigpit. Muling kumalabog sa bubong. Mas mabigat. Mas madiin. Parang may malaking hayop na naglalakad sa ibabaw. Ngunit hindi yon tunog ng apat na paa. Dalawa lang. May pagitan. May bigat. At may mahabang kalmot sa pagitan ng bawat hakbang. Ay-aray! 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 Napatakip sa bibig ang matandang babae. Namumuti ang mga daliri nito sa tindi ng pagkakakapit. Ang matandang lalaki ay mabilis na kumuha ng supot na tela mula sa altar sa sulok. May laman iyong asin. Tinalian ng pulang sinulid. May kasama ring maliit na bote ng langis. At isang itim na rosaryo na tila sobrang tanda na. Isara mo ang lahat. Bulalas ng matandang babae. Bilis. Kumilos agad ang matanda. Isa-isang isiniksik ang kahoy sa mga siwang ng bintana. Sinabuyan ng asin ang pasilyo sa may pintuan. Pinahiran ng langis ang magkabilang gilid ng hamba. At sa bawat pahid, may binibigkas siyang mahina. Hindi man maintindihan ni Nardo ang lahat, malinaw niyang narinig ang ilang salita. Panginoon. Dugo. Liwanag. Hadlang. Napapikit si Nardo. Naramdaman niyang sumisikip ang lalamunan niya. Hindi siya relihiyosong tao. Pero sa gabing iyon, kahit ang mga dasal na hindi niya kabisado ay gusto niyang kagatin at lunukin kung makapagliligtas lamang. Biglang tumigil ang yabag sa bubong. Umangat ang katahimikan. At sa katahimikang iyon, mas naging malinaw ang tunog ng ulan sa paligid. Patak sa bubong. Patak sa dahon. Patak sa lupa. Patak sa bangin. At sa gitna ng mga patak, may sumingit na mahinang tawa. Mula sa taas. Mula sa mismong ibabaw ng ulo nila. Namilog ang mga mata ni Nardo. Tumulo ang malamig na pawis mula sentido hanggang leg. Ang tawang iyon ay paos. Ngunit parang may bata sa ilalim ng lalamunan nito na nakikitawa rin. Dalawang boses. Magkadikit. Magkapatong. Hindi tao. Hindi kailanman tao. Dahan-dahang gumapang ang tunog patungo sa gilid ng bubong. Tila yumuyuko. Tila sumusungaw. At maya-maya, may dalawang mahabang daliri ang lumitaw mula sa siwang sa itaas ng pintuan. Maputla. Manipis. Basa. Ang mga kuko ay kumayod sa kawayan. Humaba ang kalmot. Dumausdos pababa. Mabagal. Sinundan niyo ng isa pang kamay. Pagkatapos ay kalahati ng mukha. Baligtad pa rin. Tama ang matandang lalaki. Sinundan niya siya nito hanggang sa kubo.
Dumikit ang magkabilang mata sa siwang. Itim na itim. Walang puti. Walang buhay. Ngunit gutom na gutom. Ang bibig ay dahan-dahang bumuka. At sa pagitan ng mga ngiping matutulis, may nakita si Nardo na gumagalaw. Hindi dila. Mas mahaba. Mas manipis. Mas maitim. Tila isang makitid na bagay na nanginginig habang sinisinghot ang amoy sa loob ng kubo. Lumayo ka. Sigaw ng matandang lalaki. Mabilis nitong isinaboy ang isang dakot ng asin sa may pinto. Sa sandaling tumama ang ilang butil sa mga daliri ng nilalang, bigla itong umurong. Sumingesing. Parang mainit na mantika ang tumama sa laman. Isang nakakabinging sigaw ang pumutol sa gabi. Napaigtad si Nardo. Hindi lang iyon sigaw ng babae. May halong tunog ng pusa. Ng baboy na kinakatay. Ng batang umiiyak sa ilalim ng balde. At may lakas iyong kumayod sa tenga. Naramdaman niyang umalingaw-ngaw ang tunog sa loob mismo ng ulo niya. Nagdugo ang kaliwang butas ng ilong niya. Napahawak siya roon. Nakita niya ang dugo sa palad. Mainit. Matingkad. Tutu. Ang matandang babae ay lumapit sa kanya. Mabilis nitong pinahid ang langis sa noo niya. Sa dibdib. Sa magkabilang palad. Nakilala ka na. Bulalas nito. Kapag naamoy ka niya ng ganito kalapit, hindi ka basta-basta pakakawalan. Ano ba yan? Halos umiiyak na tanong ni Nardo. Ano ba talaga yan? Sandaling tumahimik ang mag-asawa. Parang pareho nilang ayaw magsalita. Parang ang pangalan pa lang ay delikado ng banggitin. Ngunit nang muling kumayod ang mga kuko sa dingding ng kubo, napilitan ang matandang lalaki. Hindi yan simpleng aswang. Mahina ngunit buo nitong sabi. Iyan ang iniuwi nila. May mga baryo na hindi naglilibing. May mga baryo na nagbabalik. Hindi agad nakaimik si Nardo. Parang may bara ang lalamunan niya. Hindi ko maintindihan. Sabi niya. Umupo ang matandang babae sa tapat niya. Kahit nanginginig ang mga balikat nito, matalim pa rin ang titig. May matandang sumpa sa bundok na yan. Kapag may namatay na piniling huwag ipaubaya sa lupa, may mga nag-aalay ng pagbalik. Hindi lahat ay nabubuhay. Hindi lahat ay bumabangon. Pero may ilan na bumabalik na may dalang ibang gutom. Napayuko si Nardo. Napatitig sa putik sa dulo ng tsinelas niya. Naisip niya ang kabaong. Ang mga lalaking tahimik. Ang matandang babaeng nakaluhod. Ang paraan ng pagbangon ng nilalang mula sa kahoy. Hindi iyon mukhang muling nabuhay. Mukha iyong matagal nang may naghihintay sa loob. Bakit ako? Bulong niya. Bakit ako ang piniling maghatid? Ang matandang lalaki ay tumingin sa pintuan. Nagmistulang mas matanda ang mukha nito sa isang kisap mata. Dahil ang naghahatid ang unang tinatandaan. Siya ang nagbubukas ng daan. Sa sandaling iyon, may malakas na hampas sa likod ng kubo. Sumunod ang isa pa. At isa pa. Yumuyuko ang kawayan. May ilang hibla na napuputol. May maliit na butas na nabuo sa isang gilid. Mula roon ay may sumilip na isang mata. Dilat. Maitim. Nakatitig kay Nardo. Napaatras siya. Napadapa paatras sa sahig na kawayan. Mabilis na nilapitan ng matandang lalaki ang butas. Isiniksik ang tela na may asin. Sinundan ng langis. At buong lakas na inihampas ang rosaryo sa dingding. Hindi pa siya pwedeng kunin. Sigaw nito. Hindi pa siya sayo. Biglang tumahimik ang labas. Walang kalmot. Walang sigaw. Walang yabag. Tanging ulan muli. Ngunit mas delikado ang katahimikang iyon. Mas mabigat. Mas mapanlinlang. Para bang may nakaupo lamang sa labas at naghihintay. Huminga ng marahan ang matandang babae. Naririnig ka niya. Sabi nito kay Nardo. Kahit pabulong. Kahit kabog ng dibdib. Pakiramdam ni Nardo ay gusto nang tumalon palabas ang puso niya. Pinipigil niya ang paghikbi. Pinipigil niya ang paghinga ng malakas. Ngunit sa bawat pagsubok niyang kumalma, mas lalo niyang nararamdaman ang takot. Ang amoy sa loob ng kubo ay nag-iba rin. Kanina ay usok at luya. Ngayon ay may sumisingit ng matamis at malansa. Ang parehong amoy mula sa kabaong.
Ibig sabihin ay malapit ito. Sobrang lapit. May daan ba palabas? Tanong niya. Tulungan niyo akong makaalis. Umiling ang matandang lalaki. Hindi sa ngayon. Kapag lumabas ka, dudukutin ka lang niya sa dilim. Hintayin natin ang unang tilaw. Tumatamlay sila kapag naghahanda ng magbukang liwayway. Ngunit nang sabihin nito ang salitang hintayin, lalo lamang dumilim ang isip ni Nardo. Pakiramdam niya ay napakahaba pa ng gabi. At bawat minuto ay isang sugat na hinihiwa ng dahan-dahan. Biglang may mahinang katok sa pinto. Tok! 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 Napatingin silang tatlo roon. Walang kumilos. Muling kumatok. Mas marahan. Mas maingat. Parang taong may pakay at ayaw mangbulantang. Buksan ninyo. Mahinang boses ng babae mula sa labas. Napaigtad si Nardo. Iyon ang boses na narinig niya mula sa kabaong. Ngunit iba ang tono ngayon. Mahinahon. Malambing pa nga. Buksan ninyo. Malamig sa labas. Napakapit sa rosaryo ang matandang babae. Hindi ito sumagot. Buksan ninyo. May hahanapin lang ako. May katahimikang sumunod. Pagkatapos ay marahang tumawa ang nilalang. Ang driver. Lalong namutla si Nardo. Parang may kamay na pumisil sa baga niya. Hindi kita sasaktan agad. Sabi ng boses sa labas. Gusto ko lang makita ang mukha mo ng maayos. Napapikit si Nardo. Nanginginig ang panga niya. Naramdaman niya ang maruming sahig sa palad. Ang gaspang ng kawayan. Ang malamig na hangin sa siwang. Ang mamasa-masang amoy ng gabi. Lahat ay masyadong malinaw. Lahat ay tila huling beses na niyang mararanasan. Maya-maya may bago siyang narinig. Mula sa malayo. Mahina sa una. Pagkatapos ay palakas. Tunog ng makina. Napalundag ang tingin niya sa matandang lalaki. May ibang sasakyan. May ibang tao. May pag-asa. Ngunit hindi natuwa ang matanda. Sa halip ay lalo itong namutla. Masama yan. Bulong nito. Bakit po? Ang tricycle mo. Tama nga ito. Sa pagitan ng ulan at dilim, unti-unting luminaw ang pamilyar na ugong ng makina. Ang tricycle ni Nardo. Mabagal itong lumalapit sa kubo. Hindi normal ang tunog. Walang sabit. Walang ubong makina. Makinis. Tuloy-tuloy. Parang may ibang kamay na nagpapagalaw. Huminto ito sa harap mismo ng kubo. Tumigil ang makina. Muling nanahimik ang gabi. At mula sa labas, narinig ni Nardo ang kalansing ng metal. Ang pagbukas ng sidecar. Ang pag-uga ng bakal. At mga yabag. Marami. Hindi isa. Hindi dalawa. Tatlo. Baka apat. May pumatak na tubig mula sa kisam sa balikat ni Nardo. Ngunit sa tindi ng tensyon, hindi man lang siya gumalaw. May anino na dumaan sa siwang ng pinto. Sunod pa ang isa. At isa pa. Ang matandang babae ay napahigpit ang kapit sa kanyang braso. Dumating na ang mga nagsundo. Mahina nitong sabi. Kapag nakuha ka nila, dadalhin ka nila roon. Saan? Tanong ni Nardo. Ngunit hindi na ito nakasagot. Dahil kasabay noon ay may kumatok muli sa pinto. Ngayon ay ibang tunog. Mas matigas. Mas buo. Parang mga buko ng daliring walang laman. Tok. 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 Lolo Tibo. Tawag ng isang lalaki sa labas. Paos ang boses. Pamilyar. Ang matangkad na lalaki. Alam naming nasa loob ang driver. Hindi namin kayo gagalawin. Ibabalik lang namin ang sa amin. Napatitig si Nardo sa matandang lalaki. Lolo Tibo. Kaya pala kilala nila ito. Kilala pala nito ang mga nasa labas. Hindi ito basta-basta nagtatago lamang. Matagal na itong nakikipagbuno sa ganitong gabi. Hindi sumagot si Lolo Tibo. Kinuha nito ang isang itak na nakasabit sa haligi. Lumang-luma iyon. Pudpud na ang hawakan. Ngunit maayos ang talim. Pinahiran nito ng langis ang bakal. Saka ito itinukod sa tabi ng pinto. Hindi sa inyo ang humingi ng saklolo. Matigas nitong sabi.
Kapag kusang pumasok ang buhay sa bahay ko, hindi ko iyan inilalabas sa gutom. Tahimik sa labas. Sunod ay mahinang halakhak ng babae. Matapang ka pa rin, Tibo. Ngunit luma ka na. Pagod ka na. Amoy ko ang takot sa loob. Hindi na napigil ni Nardo ang panginginig. Pakiramdam niya ay tuwang-tuwa ang nilalang sa takot niya. Parang lalo itong lumalakas sa bawat patak ng pawis at bawat patak ng dugo. Maya-maya ay may narinig siyang marahang pag-ikot sa paligid ng kubo. Hindi lang isang nilalang. Marami nga. May mga yapak sa putik. May kaluskos sa damuhan. May mga mahinang tunog na tila pagsinghot sa mga siwang ng dingding. Parang mga aso sa kulungan. Ngunit walang aso ang may ganoong hininga. Mahahaba, malamig, at gutom. Makinig ka sa akin. Sabi ni Lolo Tibo kay Nardo. Kaya mo bang tumakbo ulit? Napatingin si Nardo rito. Hindi ko alam. Kapag sinabi kong takbo, may bubuksan akong likod. Maliit na daan yon paakyat sa kapilya. May lumang kampana roon. Kapag naabot mo ang kampana, kalampagin mo ng kalampagin. Hanggang may magbukas. Tila bumigat ang dugo sa katawan ni Nardo. Paano kayo? Tanong niya. Ngumisi si Lolo Tibo. Pagod ang ngiti. Ngunit matatag. Matanda na kami. Masanay kami sa gabi kaysa sayo. Napayuko si Nardo. May sumikdo sa dibdib niya. Hindi siya makapapayag na iwanan lamang sila. Ngunit sa kabila ng awa, mas malakas pa rin ang takot na mabuhay. Buhay muna. Lagi munang buhay. Kapag bumukas ang likod, huwag ka nang lilingon. Dagdag ng matandang babae. Kahit may sumigaw. Kahit kami pa ang marinig mo. Kahit boses ng nanay mo. Kahit boses mo mismo. Nanginginig na tumango si Nardo. Dahan-dahang lumapit si Lolo Tibo sa likod ng kubo. May maliit na tabing kawayan doon na hindi agad napansin ni Nardo. Binuhat nito ang pangharang. Pinakiramdaman ang labas. Sa harap naman, mas lumalakas ang katok. Hindi na yon magalang. Malalakas na hampas na. Bawat isa ay nagpapayanig sa buong kubo. May bahagi ng dingding na kumikiskis sa poste. Ang bubong ay napapagpag. May mga hibla ng pawid na sunod-sunod nang nahuhulog. Buksan niyo. Sigaw ng babae sa labas. Akin siya. Kasunod noon ay ang sama-samang tawa ng mga lalaking kasama niya. Ngunit kakaiba ang mga halakhak. Hindi tugma sa bibig ng tao. May mga mataas na pitik. May mabababang ungol. At may tunog na tila galing sa lalamunan ng ibong nalunod. Nardo. Mahina ngunit mahigpit na tawag ni Lolo Tibo. Humanda ka. Pumwesto si Nardo sa likod. Pakiramdam niya ay may bato sa loob ng sikmura. Bawat ugat sa binti niya ay naninigas. Ang hininga niya ay pumipitik. Sa harap, biglang may bumagsak na mabigat sa pinto. Isang malakas na dagundong. Nagbitak ang kahoy sa gitna. Pumasok ang manipis na daliri mula sa siwang. Kumapa ka pa sa loob. Humahaba pa. Humahaba. Parang hindi buto at laman ang laman ng kamay. Kundi basa at gutom. Biglang binuksan ni Lolo Tibo ang likod. Takbo. Sigaw niya. Hindi na nag-isip si Nardo. Lumundag siya palabas. Diretso sa putik. Nadulas agad ang isang paa niya. Ngunit nakabawi siya. Tumakbo siya sa makipot na landas sa likod ng kubo. Madilim. Napakadilim. Tanging mga anino ng puno ang gabay niya. May mga sanga na humahampas sa mukha niya. May damong matalim sa binti. May mga ugat na bumubulusok mula sa lupa. Tumakbo siya ng bulag sa takot. Sa likod niya ay narinig niya ang pagguho ng pinto ng kubo. Kasunod ay sigaw ng matandang babae. Sigaw ni Lolo Tibo. At ang halakhak ng babae mula sa kabaong. Tumindig ang balahibo ni Nardo. Halos mapatid ang hininga niya. Ngunit hindi siya lumingon. Hindi siya lumingon kahit nang marinig niya ang boses ng kanyang ina. Nardo. Anak. Tulungan mo kami. Napapikit siya habang tumatakbo. Wala na ang ina niya sa mundong ito sa loob ng 5 taon. Alam niyang hindi iyon totoo. Alam niyang sinusubok lamang siya. Ngunit nang marinig niya ang kasunod, halos huminto ang paa niya.
Sarili niyang boses. Mula sa likod. Garalgal. Humahagulgol. May humawak sa akin. Nardo, tulungan mo ako. Hindi ako makaalis. Kumagat siya sa sariling labi. Hanggang malasahan niya ang dugo. At dahil sa sakit, lalo niyang natiyak na hindi siya pwedeng lumingon. Patuloy siyang tumakbo paakyat. Lumala ang daan. Mas matarik. Mas madulas. May bahagi na putik na halos hanggang bukong-bukong. May bahagi namang puro bato na matutulis sa talampakan. Humahampas ang dibdib niya. Parang sasabog na. Nangingitim ang paningin niya sa pagitan ng bawat paghinga. Ngunit sa tuktok ng bahagyang burol may nakita siyang anyo. Maliit na kapilya. Gawa sa semento at kahoy. May kampanaryong mababa sa tabi. At isang ilaw na nanghihina sa loob. Halos mapaiyak siya sa nakita. Lalong binilisan niya ang takbo. Ngunit sa mismong sandaling iyon, may dumaan na malamig na hangin sa unahan niya. Huminto siya ng biglaan. May nakatayo sa gitna ng landas. Ang matangkad na lalaki. Basa pa rin. Maputla pa rin. At ngayon, kitang-kita na ang mga mata nito. Wala ngang puti. Buong-buo ang itim. Hindi ka aabot. Sabi nito. Hindi na nakapag-isip si Nardo. Pumulot siya ng bato. Buong lakas niya itong ibinato sa mukha ng lalaki. Tumama iyon sa pisngi. Ngunit walang epekto. Hindi man lang ito natinad. Ngumiti lamang. At sa pagniting iyon, nakita ni Nardo na hindi rin pangtao ang mga ngipin nito. Hindi kasing talim ng babae. Ngunit matutulis. Masisinsin. Parang ipin ng isdang kumakain ng laman. Umatras si Nardo. Naghahanap ng ibang daan. Ngunit mula sa kaliwa at kanan ng landas, may dalawang aninong umusad mula sa mga sagingan. Ang isa pang lalaking kasama nila. At ang matandang babae. Pinapalibutan siya. Nararamdaman ni Nardo ang pagkabasa ng likod niya sa ulan at pawis. Nag-init ang ulo niya. Nanginginig ang tuhod. Ano ba kayo? Sigaw niya. Ano ba kayong lahat? Ang matandang babae ay tumigil sa tapat niya. Hindi na ito mukhang tao sa liwanag na nanggagaling sa kapilya. Masyadong mahaba ang leeg. Masyadong malalim ang mga mata. Masyadong manipis ang balat sa pisngi. Mga tagapagbalik. Sagot nito. Mga tagasilbi. Mga naiwang hindi na makaalis. Biglang kumibot ang hangin sa likod niya. At bago pa siya makalingon, may dumaan na anino sa ibabaw nila. Napadapa ang matandang babae. Napaurong ang dalawang lalaki. Bumagsak sa pagitan nila ang babaeng galing sa kabaong. Tahimik. Mabigat. Ngunit hindi yumanig ang lupa. Nakatayo siya ngayon ng tuwid. Mas matangkad kaysa inaakala ni Nardo. Ang buhok ay nakadikit sa dibdib. Ang mukha ay puti ngunit may manipis na ugat na nangingitim sa ilalim ng balat. At sa bawat paghinga nito, bumubukas ang dibdib sa paraang tila hindi na dapat gumagana. Lumingon ito sa tatlong kasama. Hindi nagsalita. Ngunit sabay-sabay silang yumuko. Pagkatapos ay ibinaling nito ang tingin kay Nardo. Naramdaman niyang nanghina ang tuhod niya. Parang hinigop ng titig na iyon ang lakas sa laman ng kanyang katawan. Amoy takbo. Sabi nito. Mas masarap. Tumalikod si Nardo at muling kumaripas patungo sa kapilya. Nakarinig siya ng sigaw sa likod. Hindi niya alam kung sa galit o tuwa. Basta tumakbo siya. 3 hakbang. 4. 5. Halos abot na niya ang kampana nang may humawak sa likod ng kwelyo niya. Umikot ang katawan niya. Nabitawan niya ang hininga sa isang matinis na sigaw. Ang babae. Nakaharap na sa kanya. Napakabilis. Hindi niya man lang narinig ang paglapit. Ang isang kamay nito ay nakabaon sa likod ng damit niya. Ang mga daliri ay malamig na parang bangkay na inilubog sa ilog. Malapit na malapit ang mukha nito sa kanya. Naamoy niya ang hininga nito. Amoy dugo na matagal nang natuyo sa gilagid. Amoy hilaw na atay. Amoy kabaong na nabuksan pagkatapos ng ulan. Pinigil niya ang pagsuka. Bakit mo ako dinala? Bulong nito. Hindi niya alam ang isasagot. Nanginginig ang ngipin niya. Ako po ay inutusan lang. Hindi ko alam.
Umiti ito ng mas malapad. May manipis na punit sa gilid ng labi na lalo pang bumuka. Laging iyan ang sagot ng mga nagdadala. Humigpit ang kapit nito sa kwelyo. Halos mawalan ng hangin si Nardo. Ibigay mo ang leg mo. Sa sindak na dala ng mga salitang iyon, biglang kumawala ang isang puwersa sa loob ni Nardo. Hindi tapang. Hindi galit. Kundi dalisay na pagnanasang mabuhay. Buong lakas niyang itinulak ang babae sa dibdib. Kasabay noon ay nahagip ng kamay niya ang lubid ng kampana. Hindi sinasadya. Ngunit humila siya. Ng buong lakas. Isang ubod lakas na tunog ang pumunit sa gabi. Bong. Napaatras ang babae. Sumingesing. Bong. Muli siyang humila. Mas malakas. Bong. 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 Sunod-sunod. Umaalinggaw ang kampana sa bundok. Sa sagingan. Sa sementeryo. Sa kubo. Sa buong gabing tila umaaligid sa kanya. Nagmukhang nabaliw ang babae sa tunog. Napahawak ito sa magkabilang tenga. Sumisigaw. Napapaatras. Ang tatlong tagasilbi sa likod ay nagtakbuhan sa mga puno. Parang mga aninong hindi maatim ang liwanag na walang ilaw. Muling hinila ni Nardo ang kampana. Hanggang mangalay ang braso. Hanggang parang mapunit ang balikat niya. Hanggang bumuka ang pinto ng kapilya. Isang pari ang lumabas. Kasunod ang dalawang sakristan. May hawak na kandila. May tangan na krus. Sa unang sulyap nila sa babae, sabay silang namutla. Ngunit hindi sila umatras. Itinaas ng pari ang krus. At nagwikang buo at matigas. Hindi ka tinawag dito. Humigop ng hangin ang babae. Tila nagdadalawang isip. Naglalaban sa mukha nito ang galit at sakit. Ang balat sa pisngi ay tila umuusok ng kaunti sa tunog ng kampana at sa harap ng krus. Ngunit hindi pa rin ito umaalis. Sa halip ay tumingin ito kay Nardo. At sa unang pagkakataon, hindi gutom ang nakita niya sa mga mata nito. Kundi pagkakakilala. Parang minarkahan na siya. Parang inilista na sa loob ng napakatandang isip. Babalikan kita. Mahina nitong sabi. Pagkatapos ay umigik ang katawan nito. Tumalon pa atras. Mataas. Sobrang taas. At sa isang kisap mata ay nasa ibabaw na ng mababang pader ng kapilya. Muli itong ngumiti. Pagkatapos ay nawala sa dilim. Kasabay nitong naglaho ang tatlong tagasilbi. Parang nilamon lamang ng sagingan. Napaupo si Nardo sa putik. Hindi na niya kinaya ang bigat ng katawan niya. Humahagulgol siya. Hindi na niya mapigil. Ang pari ay lumapit agad. Pinahiran ng langis ang noo niya. At paulit-ulit siyang tinatanong kung may sugat siya. Kung nakagat siya. Kung nasugatan siya ng kuko. Halos wala nang marinig si Nardo. Tanging kampana na lang ang umuugong sa ulo niya. At ang huling boses ng babae. Babalikan kita. Dinala siya ng pari sa loob ng kapilya. Maliit lang iyon. May ilang bangko. Isang simpleng altar. Isang imahe ng santo na balot ng lumang salamin. Ngunit sa loob mas mainit. Mas maliwanag. At may amoy ng kandila at lumang kahoy. Pinaupo siya sa harapan. Binigyan ng kumot. Ngunit kahit balutin pa ang buong katawan niya, hindi maalis ang lamig na kumakapit sa laman loob. Ilang sandali pa ay dumating si Lolo Tibo. Mag-isa. Putol ang manggas ng damit. May dugo sa noo. Limping ang kaliwang paa. Pagkakita ni Nardo sa kanya ay tumayo agad siya. Si Lola. Pigil hiningang tanong niya. Hindi agad sumagot si Lolo Tibo. Tumingin muna ito sa pari. Pagkatapos ay yumuko. Naiwan. Mahina nitong sabi. Parang sinuntok si Nardo sa dibdib. Nabigatan siya sa salitang iyon. Naiwan. Hindi namatay. Hindi nasagip. Naiwan. Parang may puwang na hindi na dapat tingnan dahil kapag tinignan ay may makikita kang gumagalaw sa loob. Napaupo muli si Nardo. Gusto niyang magsalita. Humingi ng tawad. Sabihin kasalanan niya ang lahat. Ngunit walang tunog na lumabas. Dumating ang hating gabi na tila mabagal na pagdaloy ng putik. Hindi na umalis ang pari at mga sakristan sa paligid niya.
May sinding kandila sa bawat bintana. May dasal na pabulong. Minsan ay may ihip ng hangin na nagpapagaspa sa apoy. At sa bawat paggalaw ng ilaw, akala ni Nardo ay may aninong dumadaan sa labas. Minsan ay may kalmot sa pader ng kapilya. Mahina lang. Parang paalala. Minsan ay may tawang napakalayo. Pero kilala niya. Kilala na niya ang may-ari. Bandang 3:00 ng umaga, nagkaroon ng kakaibang katahimikan. Walang ulan. Walang insekto. Walang hangin. Maging ang kandila ay hindi kumikilos. Napansin iyon ng pari. Tumayo ito agad. Tumingin sa altar. Pagkatapos ay sa pinto. Dumating na naman. Mahinang sabi nito. Tumindig ang lahat ng balahibo ni Nardo. Mabilis na isinara ng mga sakristan ang lahat ng bintana. Binuhat ni Lolo Tibo ang kampanilya sa altar. Ang pari ay nagbukas ng isang kahong kahoy. Sa loob ay may lumang aklat. Makapal. May punit na gilid. At may amoy na parang inaamag na tela at insenso. Binuksan niya yon. Mabilis na humanap ng pahina. Nang sandaling iyon, may bumaba sa bubong ng kapilya. Isang dampi lamang. Ngunit sapat para tumigil ang hininga ng lahat. Hindi katulad sa kubo. Mas magaang. Mas maingat. Parang alam nitong hindi ito ordinaryong lugar. May mahinang paglalakad sa bubong. Pagkatapos ay tumigil sa ibabaw mismo ng altar. Napatitig si Nardo roon. At bigla niyang naalala ang kabaong. Ang siwang. Ang kamay. Ang mga mata. At ang ngiting nabasa sa dilim. Manalangin ka ng buo. Bulong ng pari sa kanya. Huwag mong putulin ang dasal. Kapag pinutol mo, papasok ang takot. Napatango si Nardo. Pinilit niyang alalahanin ang mga dasal na itinuro sa kanya noong bata pa siya. Ama namin. Aba Ginoong Maria. Kahit paputol-putol. Kahit sablay. Basta buo ang intensyon. Nagsimula siyang magdasal. Kasabay ng boses ng pari. Kasabay ng mahihinang bulong ng mga sakristan. Kasabay ng rasping na hinga ni Lolo Tibo. At sa ibabaw ng bubong may gumagapang na tunog. Paikot. Pabalik-balik. Parang pusa. Parang babae. Parang mga kuko sa lapida. Maya-maya ay may dumaloy na maitim na likido mula sa kisam. Isang patak. Sa ibabaw ng altar. Sunod ay isa pa. Tumulo sa bukas na pahina ng aklat. Napahigpit ang hawak ng pari sa krus. Hindi ito tumigil sa pagdarasal. Ngunit nakita ni Nardo ang takot sa panga nito. May suminghot mula sa taas. Mahaba. Marahang masarap. Kasunod noon ay tinig. Diretso sa ibabaw nila. Amoy niya. Amoy ko siya rito. Mas napatindi ang dasal ni Nardo. Pinikit niya ang mga mata. Pinisil ang rosaryong ipinahawak ng isang sakristan sa kanya. Subalit sa likod ng nakapikit niyang mata, lalo lamang luminaw ang mukha ng babae. Ang basa nitong buhok. Ang itim na mata. Ang mga ngiping kumikislap sa dilim. Bigla siyang nakarinig ng mahinang bulong sa kanan niyang tainga. Hindi mula sa pari. Hindi mula sa sakristan. Mula sa tabi mismo niya. Nardo. Nabuksan ang mga mata niya. Wala namang tao sa kanan. Pader lamang. Kandila. Anino. Ngunit malinaw ang bulong. At may amoy ng kabaong na sumingit sa ilong niya. Muling bumulong. Nardo. Lumingin ka sa taas. Nangatal ang panga niya. Lalong pinisil ang rosaryo. Hindi siya lilingon. Hindi siya lilingon. Ngunit ang bulong ay hindi nawala. Sa halip ay dumami. Mula kanan. Mula kaliwa. Mula likod. Puro boses niya. Puro siya. Puro siya rin ang tumatawag sa sarili niya. Parang may maraming Nardo sa dilim na nag-aagawan sa atensyon niya. Lumingin ka. Tingnan mo ako. Nasa ibabaw lang ako. Napaatungal si Nardo habang nagdarasal. Pinagsasabay niya ang Ama Namin at Hikbi. Ang pari ay lumapit at ipinatong ang krus sa noo niya. Agad kumirot ang sentido niya. Ngunit kasabay ng sakit ay naputol ang mga bulong. Isang malakas na kalabog ang bumagsak sa bubong.
At sa ikalawang kalabog, nabitak ang isang tabla sa kisam. Pumasok ang mahabang mga daliri. Humawak sa gilid ng bitak. Lumalawak ito. Unti-unti. May umuungol na tunog mula sa taas. Pagod. Galit. Gutom. Huwag kayong titigil. Sigaw ng pari. Mas lalong lumakas ang dasal. Mas lalo ring lumakas ang pagpunit sa kisam. Tumilapon ang mga tipak ng lumang kahoy. Nalagas ang alikabok at hibla ng pawid. At sa isang malakas na paghila, nabuksan ang butas sa ibabaw ng altar. Sumungaw ang ulo ng babae. Baligtad. Ang buhok ay nakalaylay. Ang mukha ay halos dikit na sa krus sa altar. May mga maitim na ugat sa noo nito. At ang bibig ay puno ng sariwang dugo na hindi sa kanya. Napatayo si Lolo Tibo. Linda. Bulong niya. Napatingin si Nardo sa matanda. Sa unang pagkakataon, may pangalan na ang halimaw. Linda. Sa pagkarinig sa sariling pangalan, tumigil ang babae. Dahan-dahan itong ibinaling ang ulo kay Lolo Tibo. At sa unang pagkakataon din, nagbago ang mukha nito. Hindi tuluyang naging tao. Ngunit may dumaan na anino ng dating anyo. Parang may natirang hibla ng alaala sa ilalim ng gutom. Hindi kita nailibing. Basag na sabi ni Lolo Tibo. Namilog ang mga mata ni Nardo. Asawa niya. O kapatid. O anak. Hindi niya alam. Ngunit tiyak na may ugnayan. At biglang naging mas mabigat ang lahat. Hindi lamang ito kwento ng gutom. Kwento rin ito ng hindi na ipaubaya. Nang hindi natapos. Nang pagkapit sa patay hanggang ang patay ay may kumapit pabalik. Nanginginig si Linda sa butas ng kisam. Ang mga kuko ay kumakapit sa kahoy. Ang bibig ay dahan-dahang nagsara. Hindi mo ako hinayaang umalis. Mahinang sabi nito. Napatakip sa bibig si Nardo. Ang tinig na yon ay hindi na kasing bagsik ng kanina. Mas malinaw. Mas pantao ng kaunti. Ngunit iyon ang mas nakakatakot. Dahil may bakas pa ng dating tao sa loob ng aswang. Napaluha si Lolo Tibo. Hindi na itinago. Tumutulo ang luha sa mga kulubot nitong pisngi. Pinilit nila akong ibalik ka. Sabi nito. Akala ko ikaw pa rin. Akala ko pwede pa. Biglang nanginig ang ulo ni Linda. Ang itim ng mga mata ay tila kumapal muli. Humigpit ang mga daliri nito sa kahoy hanggang pumutok ang hibla. At ngayon gutom na ako. Bulalas nito. Sa isang iglap ay bumalik ang mabagsik na anyo. Muling naglabasan ang matutulis na ngipin. At sa isang marahas na buga, lumundag ito pababa sa loob ng kapilya. Nagsigawan ang mga sakristan. Nabitawan ng isa ang kandila. Gumulong ang apoy sa sahig bago naapula ng ulan na tumutulo sa butas. Napaurong ang pari ngunit itinaas pa rin ang krus. Si Linda ay gumapang sa apat na paa paikot sa altar. Mabilis. Pilipit. Hindi pantay ang galaw ng mga buto. Ngunit may bilis na hindi nasusundan ng mata. Pumikit si Nardo sandali. Pagdilat niya, nasa harap na niya ito. Napaurong siya sa bangko. Nabaligtad iyon. Bumagsak siya. Lumapat ang malamig na sahig sa likod niya. Dumagan si Linda sa dibdib niya. Napasinghap siya. Ang bigat pala nito. Hindi hangin. Hindi anino. Tunay na laman at bangungot. Amoy na amoy niya ang bibig nito. May hibla ng laman sa pagitan ng mga ngipin. May dugo sa baba. At ang mga mata nito ay nakabaon sa kanya na parang nais pasukin ang loob ng bungo niya. Sa wakas. Bulong nito. Hindi siya makagalaw. Nakatukod ang dalawa nitong kamay sa magkabilang gilid ng kanyang ulo. Bumaon ang mga kuko sa kahoy. Tatak ng lakas. Tatak ng gutom. At habang bumababa ang mukha nito sa lid niya, napatili si Nardo. Sa huling lakas ng loob, isinaksak niya pataas ang rosaryong hawak pa rin niya. Hindi sa plano. Hindi sa isip. Sa desperasyon. Tumama ang krus sa ilalim ng baba ni Linda. Parang nasunog ang balat nito. Bigla itong sumigaw. Tumalon pa atras. Napakapit sa lig. May manipis na usok na tumaas mula sa tinamaan. Hindi na nag-aksaya ng sandali si Lolo Tibo. Lumapit ito mula sa likod.
At sa isang sigaw na puno ng luha at galit, ibinaon nito ang langis sa noo ni Linda. Hindi ang bote. Ang mismong laman. Isinaboy sa mukha. Sa mata. Sa bibig. Nagliyab ang tunog ng sigaw ng babae sa loob ng kapilya. Napaatras ang lahat. Si Linda ay nagpagulong-gulong sa sahig. Kinakayod ng mga kuko ang tabla. Humihiwa ng guhit. Ang itim sa mata niya ay kumikilos. Parang may umuuga sa ilalim. Ngunit bago pa nila magamit ang sandaling iyon, tumunog ang isang matinis na sipol mula sa labas. 1, 2, 3. Napatayo si Lolo Tibo. Ang mga taga-silbi. Bulong nito. At totoo nga. Kasabay ng sipol, may mga aninong dumaan sa mga bintana. Mabilis. Yuko. Mahahaba. May humampas sa isang gilid ng kapilya. May sumipa sa pinto. May sumubok pumasok sa likod. Napagtanto ni Nardo na hindi lang si Linda ang kalaban. At habang abala sila sa loob, kinukubkob sila ng mga naghatid sa kanya sa gabing iyon. Muling bumangon si Linda. Mas mabagal na. Mas galit. May paso sa baba. May langis at dugo sa dibdib. Ngunit buhay na buhay pa rin ang gutom. Tiningnan niya si Lolo Tibo. At sa titig na yon, nakita ni Nardo ang tunay na hapdi. Hindi sa pari. Hindi sa mga sakristan. Kundi sa matanda. Tinawag mo ako. Garalgal nitong sabi. Ikaw ang nagbukas. Ngayon ako ang kakain. Humakbang ito. 1, 2, 3. Papunta kay Lolo Tibo. Malamang ay tatayo sana ang matanda. Lalaban. Ngunit bago pa makalapit si Linda, biglang tumilaok ang tandang mula sa malayo. 1 beses. Mahina. Halos di marinig dahil sa sigaw at hampas sa labas. Ngunit sapat. Napatigil si Linda. Napatigil din ang mga yabag sa paligid ng kapilya. Lahat ay tila nakinig. Muli ang tilaok. Mas malinaw. Mas buo. Pumutok ang isang ugat sa sentido ni Linda. Napaatras ito. Napalunok. Parang may humihila sa laman nito palayo. Ang mga anino sa labas ay nagsimulang gumalaw na parang hindi mapakali. Hindi pa. Unggol ni Linda. Hindi pa ako tapos. Ngunit sumunod ang ikatlong tilaw. At sa ikatlong tawag ng umaga, nagbago ang hangin sa loob ng kapilya. Hindi pa liwanag. Ngunit may pangako na ng liwanag. At para sa mga nilalang na yon, sapat na yon para manghina. Nakita ni Nardo ang takot sa mukha ni Linda sa unang pagkakataon. Hindi takot kay pari. Hindi takot sa krus. Takot sa pagputi ng silangan. Mabilis itong lumingon sa butas sa kisem. Sa pinto. Sa mga bintana. Naghahanap ng daan. Naghahanap ng lilim. Naghahanap ng daang madadala ang gutom nito hanggang sa susunod na gabi. At sa sandaling iyon, isang pasya ang dumaan sa mukha ni Lolo Tibo. Tahimik. Mabigat. Walang pag-aatubili. Kinuha niya ang itak. Hinawakan sa dalawang kamay. At habang nakatitig sa babae, nagsalita siya ng malinaw. Ngayon kita ililibing. Huminga si Linda. Hindi na galit ang ekspresyon. Hindi na rin tuwa. Parang pagkilala lamang sa wakas. Parang matagal niyang alam na darating din ang sandaling ito. Ngunit sa halip na umatras, ngumiti siya. At ikaw ang mauuna. Bulalas nito sa baylondad. Nagsagupa ang dalawa sa harap ng altar. Ang itak ni Lolo Tibo ay humiwa sa balikat ni Linda. Tumalsik ang maitim na dugo sa pader. Ngunit kasabay noon ay naibaon ng babae ang mga kuko nito sa tagiliran ng matanda. Napahiyaw si Lolo Tibo. Napahiyaw rin si Nardo. Lalapit sana siya. Ngunit pinigilan siya ng pari. Huwag. Mariin itong sabi. Kapag pumasok ka, pareho kayong mawawala. Nanginginig si Nardo. Walang magawa. Walang kayang gawin kundi panoorin ang banggaan ng lumang kasalanan at lumang pag-ibig sa gitna ng nagigibang kapilya. Muling humiwa ang itak. Tumama sa leg. Hindi naputol. Ngunit malalim. Napaatras si Linda. Sumirit ang maitim na dugo. Tumutulo sa sahig.
At sa bawat patak, may sumisingaw na amoy ng nabubulok na bulaklak. Ngunit hindi bumagsak ang babae. Sa halip ay numisi pa. At ang sugat sa leeg ay tila dahan-dahang nagsasara habang lumalabo ang gabi. Hindi sapat. Bulalas nito. Tinatanggap pa rin ako ng dilim. Napatingin si Pari sa mga bintana. Mas mapusyaw na ang langit sa labas. Kaunti. Ngunit hindi pa sapat. Kulang pa. Napahigpit ang panga nito. Saka ito tumingin sa kampana. Sa kampana. Na siyang nagpaurong sa babae kanina. Nagninning ang isip ni Nardo. Naunawaan niya agad. Hindi lang krus. Hindi lang langis. Tunog. Liwanag na dumarating. At pag-alaala. Tumayo siya kahit nanginginig. Tumakbo patungo sa kampanilya sa loob. Maliit lamang iyon. Ngunit bakal pa rin. At buong lakas niya itong pinatunog. Ting! 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 Kasabay noon, sinabayan siya ng dalawang sakristan. Ang pari ay kinuha ang mas malaking handbell sa altar. At sa loob ng kapilya, naghalo-halo ang mga tunog ng kampana. Matinis. Matalim. Walang pahinga. Napapangiwi si Linda. Napapaatras. Humahawak sa tainga. Ang mga aninong nasa labas ay nagsimulang umatras mula sa mga bintana. Parang inuusig. Parang binabalatan ang laman nila ng bawat tunog. Mas lalong pinalakas ni Nardo ang pagpalo. Kahit manhid na ang braso niya. Kahit halos mamatay na ang dibdib niya. Mas malakas. Mas mabilis. At habang humahalo sa umaga ang mga ingay ng kampana at dasal, nakita niya ang hindi niya akalaing makikita pa. Ang itim sa mata ni Linda ay kumikilos. Umikot. Parang tubig na hinihigop sa maliit na butas. Sa ilalim noon, may saglit na sumilip ang tunay na mata ng isang babae. Namumula. Punong-puno ng sakit. At sa isang kisap mata, tumingin yon kay Lolo Tibo. Hindi na gutom ang titig. Sobrang lungkot. Sobrang pagod. Tapusin mo na. Mahina nitong sabi. Nabitiwan ni Nardo ang kampanilya sa gulat. Narinig iyon ni Lolo Tibo. Nakita rin niya. Umiyak siya ng tahimik. Ngunit hindi siya nanghina. Sa halip ay itinuwid niya ang likod. Hinawakan ng maayos ang itak. Lumapit. At habang paputla ng paputla ang dilim sa labas, ibinulong niya ang sagot. Patawad. Pagkatapos ay inihampas niya ang talim ng buong lakas sa leeg ni Linda. Umalinggaw ang tunog ng bakal sa laman. Sumabog ang maitim na dugo sa altar. Tumalsik sa pader. Sa sahig. Sa mukha ni Lolo Tibo. At sa kamay ni Nardo na hawak pa rin ang kampanilya. Napaatras ang lahat. Si Linda ay napahinto sa gitna ng paghinga. Nakalaki ang mga mata. Hindi na itim. Hindi pa ganap na tao. Kundi dalawang matang nag-aagaw ang dilim at natitirang alaala. Bahagyang bumuka ang mga labi niya. May lumabas na ugong. Hindi sigaw. Hindi salita. Kundi tunog ng sobrang sakit na hindi na maihanap ng bibig ng anyo. Lumuluhod si Lolo Tibo habang nakabaon pa rin ang itak. Buong katawan niya ay nanginginig. Ang mga kamay niya ay tila manhid na. Ngunit hindi niya binitiwan ang hawakan. Hinilan niya ang talim. At sa ikalawang hampas, tuluyang bumigay ang leeg. Bumagsak ang ulo ni Linda sa harap ng altar. Gumulong sa basang sahig. Huminto sa paanan ng estatwa ng santo. Walang sumigaw. Walang gumalaw. Sa isang sandali, ang buong kapilya ay tila nawalan ng tunog. Pati ulan ay parang napakalayo. Pati hangin ay tila tumigil. Tanging mahinang lagutok ng kandila ang buhay. At ang patak. 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 Nang maitim na dugo mula sa putol na leeg. Si Linda ay nakaluhod pa rin kahit wala na ang ulo. Ang dalawang kamay ay nakabuka sa hangin. Parang may hinahawakan. Parang may inaabot. Pagkatapos ay dahan-dahang gumuho ang katawan. Bumagsak ng patagilid sa tabla. At sa sandaling tumama iyon sa sahig, umalingasaw ang amoy ng basang kabaong sa buong kapilya. Mas malakas kaysa dati. Mas makapal. Mas nakakasulasok. Parang sabay-sabay na binuksan ang lahat ng puntod sa lumang sementeryo. Napahawak sa ilong ang isa sa mga sakristan.
Napayuko ang isa pa. Si Nardo naman ay napasandal sa haligi. Umiikot ang paningin niya. Nagsusuka ang sikmura niya sa bawat paghinga. Ngunit hindi niya mayalis ang tingin sa ulo ni Linda. Kahit nakahiwalay na yon sa katawan, bukas pa rin ang mga mata. At nakatingin ang mga yon kay Lolo Tibo. Tahimik. Matalim. Hindi na gutom. Hindi na galit. Ngunit hindi rin payapa. Mabigat ang tingin. Parang may hinihintay pa ring isang huling bagay. Dahan-dahang lumuhod si Lolo Tibo sa harap ng ulo. Umiyak siya. Hindi hagulgol. Hindi malakas. Kundi pigil na iyak ng taong matagal nang may pasan at ngayon lamang tuluyang nabali ang likod. Patawad, Linda. Paos niyang sabi. Patawad sa nangyari sa'yo. Patawad sa pinayagan kong mangyari. Walang sagot. Ngunit sa sumunod na kisap mata, may gumalaw sa gilid ng bibig ng ulo. Napasinghap si Nardo. Nakita rin iyon ng pari. Napatayo ito agad. Lumayo. Mariin itong sabi. Ngunit huli na. Dahan-dahang bumuka ang bibig ni Linda. Mula roon ay may lumabas na maitim na usok. Makapal. Mabigat. Parang may sariling timbang. Hindi ito tumuloy pa itaas na parang ordinaryong usok. Sa halip ay gumapang. Paikot sa sahig. Paakyat sa mga paa ng bangko. Paloob sa mga sulok ng kapilya. Parang buhay. Parang may isip. Napaatras ang mga sakristan. Si Nardo ay halos madapa sa pagmamadaling makalayo. Ang pari ay agad nagwisik ng banal na tubig sa usok. Sa ilang bahagi ay umurong ito. Sumingit sa ibang puwang. Ngunit hindi nawala. Sa halip ay nagtipon-tipon ito sa paligid ng katawan ni Linda. Unti-unting binalot ang ulo. Ang lieg. Ang mga kamay. At mula sa maitim na ulap na yon may narinig na tunog. Maraming bulong. Sabay-sabay. Mga babae. Mga lalaki. Mga matanda. Mga bata. Parang napakaraming bibig ang nakakulong sa iisang lalamunan. Nanlamig ang anit ni Nardo. Hindi niya maintindihan ang mga salita. Ngunit malinaw ang pakiramdam na dala ng mga yon. Galit. Gutom. Pagkabigo. At pagnanais na huwag matapos ang lahat dito. Hindi pa siya tapos. Bulong ng pari. Muling hinawakan ni Lolo Tibo ang itak. Ngunit ngayon, hindi na niya itinapat sa katawan. Nakatitig lamang siya sa usok. At sa usok na yon, dahan-dahang nabuo ang anyo ng mukha. Hindi mukha ni Linda. Ibang mukha. Mas matanda. Mas payat. Mas hukot. May mga matangsing itim nang sa kanya. Parang anino ng ibang babae na nakadikit sa mukha ng putol na ulo. Napahigpit ang hawak ni Nardo sa kampanilya. Hindi niya malaman kung lumalamig ba o umiinit ang buong katawan niya. Ang aninong mukha ay nagsalita nang hindi gumagalaw ang bibig. Ngunit narinig nila ang tinig sa buong kapilya. Hindi ninyo pwedeng putulin ang nakatalina. Napapikit ang pari nang marinig iyon. Para bang matagal na nitong kinatatakutan ang mismong boses na yon. Sino ka? Mahinang tanong ni Nardo. Hindi niya dapat sinabi yon. Ramdam niya agad ang pagkakamali. Dahil sa sandaling binitiwan niya ang tanong, umikot ang usok at dumiretso sa kanya ang mukha. Ngayon mo palang itatanong. Sagot ng tinig. Samantalang ikaw ang nagdala sa akin sa pinto. Muntik mabitawan ni Nardo ang kampanilya. Hindi si Linda. Iba ang kausap nila. Iba ang pinakailalim. Iba ang sumakay sa bangkay. Iba ang umuwi sa kabaong. Si Linda ay hindi lang bumalik. May ipinadala sa loob niya. May dumikit. May pumasok. At ngayong naputol ang katawan, ang totoong laman ng gabi ay lumalantad. Lumayo kay Nardo. Sigaw ng pari. Mabilis nitong inilapit ang krus sa usok. Biglang napaatras ang maitim na anyo. Ngunit hindi tuluyang umurong. Sa halip ay umikot ito sa buong kapilya. Tumama sa kisem. Dumaosdo sa pader. Dumaan sa ilalim ng mga bangko. At sa bawat pagdikit nito sa kahoy, may naiiwang maitim na bakas na tila paso. May amoy na nasusunog na buhok. May amoy na asupre at bangkay na matagal na sa baha. Napanganga si Nardo. Masyado ng marami.
Masyado ng kakaiba. Pakiramdam niya ay matutunaw na ang isip niya. Ngunit wala siyang magawa kundi tumingin. Sa labas, mas mapusyaw na ang langit. Hindi pa lubos na umaga. Ngunit may bahid na ng abo at maputlang bughaw sa gilid ng bundok. At sa liwanag na yon, tila nainis ang usok. Mas mabilis itong gumalaw. Mas marahas. Humampas sa rebulto ng santo hanggang ito ay bumuwal. Nabasag ang salamin. Nagtalsikan ang mga piraso sa sahig. Isa sa mga bubog ay tumama sa pisngi ni Nardo. Napasinghap siya. Ramdam niya ang mainit na guhit ng dugo sa balat. Sa mismong patak na yon, huminto ang usok. Tumigil ito sa gitna ng kapilya. At ang lahat ng bulong ay nanahimik. Napatitig si Nardo. Lalong tumulo ang dugo mula sa sugat niya. Maliit lamang. Ngunit sapat. Unti-unti parang humahaba ang anyo ng usok. Tumatayo. Nagkakaroon ng katawan. Hindi buo. Ngunit sapat para magkaroon ng mga balikat. Mga kamay. At ulo. Walang paa. Puro usok sa ibaba. Ang mukha ay muli. Matanda. Hukot. At gutom. Napaatras ang pari. Napaatras din si Lolo Tibo. Ngunit si Nardo ay tila nakapako sa kinatatayuan. Nakatingin sa kanya ang anyo. Diretso. At sa unang pagkakataon, may nakilala siyang kakaibang bagay sa mga mata nito. Hindi simpleng gutom. Pagmamay-ari. Parang matagal na siyang pinili. Parang nakita na siya bago pa man ang gabing ito. Amoy dugo. Bulong ng anyo. Bagong hiwa. Buhay na buhay. Biglang napakilos si Nardo. Mabilis niyang pinunasan ang pisngi. Ngunit huli na. Kumilos ang usok. Hindi lumipad. Hindi tumakbo. Parang ipinulupot lamang ang dilim mula sa isang sulok patungo sa katawan niya. Napahiyaw siya nang maramdaman ang sobrang lamig sa magkabilang binti. Parang binuhusan ng tubig mula sa balong hindi naarawan kailanman. Dumikit ang maitim na usok sa paa niya. Paakyat. Sa tuhod. Sa hita. Pinaghampas niya ito gamit ang kampanilya. Wala. Dumaan lang ang bakal. Sumigaw ang pari ng dasal. Nagwisik ng banal na tubig. Sa ilang bahagi ay sumingaw ang usok. Ngunit muli itong kumapit. Mabilis. Mas matigas. Mas sabik. Putulin mo. Sigaw ni Lolo Tibo. Napalingon si Nardo. Huwag mong hayaang umakyat. Ibinato ni Lolo Tibo ang itak sa kanya. Halos hindi niya nasalo. Dulas ang hawakan sa dugo at langis. Ngunit nakuha niya. Nakatingin siya sa sariling binti. Hindi na niya halos makita ang balat sa ilalim ng maitim na ulap. At sa loob ng usok, may naramdaman siyang mga daliring malamig. Hindi isa. Marami. Kumakapa. Kumakapit. Umaakyat. Sa sobrang takot, itinaas niya ang itak. At buong lakas na ibinagsak sa mismong parte ng usok sa kaliwang hita. Dumaan ang talim sa sariling laman. Napahiyaw si Nardo. Sumirit ang dugo. Bumigay ang tuhod niya. Ngunit kasabay ng sakit ay may sumingasing ng ubod lakas ang usok. Naputol ang kapit sa hita. Umatras. Nagpupulupot sa sahig. Nagninit-nit ang boses ng matandang anyo sa loob nito. Hayop ka. Galit na sigaw nito. Napahawak si Nardo sa hita. Mainit ang dugo sa palad niya. Mabigat ang sakit. Nagdidilim ang gilid ng paningin niya. Ngunit sa wakas ay nakawala ang usok sa katawan niya. Mabilis siyang hinila ng isang sakristan palayo. Pinisil ang sugat gamit ang punit na tela. Napakagat si Nardo sa sariling kamao sa tindi ng kirot. Ang pari ay tumayo sa gitna ng kapilya. Itaas ang krus. At sa harap ng nagingit-ngit na usok, malakas nitong binasa ang mga salita mula sa lumang aklat. Hindi na pabulong. Hindi na maingat. Puno ng utos. Puno ng pagtaboy. Puno ng lumang puwersang tila matagal nang itinago para sa ganitong sandali. Sa bawat kataga, humihina ang pag-ikot ng usok. Hindi agad. Ngunit unti-unti. At sa bawat paghina nito, mas nagiging malinaw ang araw sa mga siwang ng bintana. May manipis ng sinag sa gilid ng pinto.
Ang unang tunay na guhit ng umaga. Nakita yon ng anyo. Naramdaman nito. At biglang umuga ang buong kapilya sa sigaw nito. Napabasag ang natitirang salamin. Napatay ang 2 kandila. Tumumba ang isang bangko. Ngunit hindi tumigil ang pari. Hindi rin tumigil si Lolo Tibo. Lumapit itong muli sa putol na katawan ni Linda. Binulot ang itak mula sa sahig kung saan bumagsak. At sa utos ng pari, sinimulan nitong tabasin ang katawan. Hindi basta hiwa, kundi pira-piraso, braso, balikat, tadyang, binti. Sa bawat lagapak ng itak, nanginginig ang usok. Sa bawat talsik ng maitim na dugo, may sigaw sa hangin. Napapikit si Nardo. Hindi niya kayang panoorin ng buo. Ngunit hindi rin niya kayang takpan ang tenga. Naririnig niya ang lahat. Ang hiwa sa buto. Ang bagsak sa tabla. Ang ungol ng maitim na anyo. At ang dasal na tila pumapalo sa mga sulok ng kapilya. Maya-maya may isa pang tilaok sa labas. Mas malinaw. Mas malapit. At sa kasunod na paghiwa ni Lolo Tibo sa dibdib ng katawan, biglang humina ang usok. Umikli. Lumit. Nagdikit-dikit sa iisang lugar sa sahig. Parang pinipiga. Parang hinahatak ng hindi makita. Nagningas ang mga maitim na mata ng anyo. Tumingin iyon kay Nardo sa huling pagkakataon. At sa titig na iyon may pangakong naiwan. Hindi salita. Hindi tunog. Ngunit naiwan. Naramdaman niya sa kailaliman ng buto. Na hindi pa siya tunay na nakakalayo. Na minsan nang nasulat ang amoy niya sa gabi. At hindi madaling magpabura roon. Kasunod noon ay ang isang sinag ng araw. Manipis lamang. Dumaan sa butas ng kisam. Dumapo sa mismong maitim na usok. At sa unang tama pa lang ng liwanag, nagliyab ang anyo. Hindi apoy na kulay kahel. Kundi maputing apoy. Masilaw. Walang usok. At ang sigaw na lumabas dito ay nagpatayo ng lahat ng balahibo sa katawan ni Nardo. Tila daan-daang lalamunan na sabay-sabay tinastas. Tila bundok na may bibig. Tila buong sementeryo na sabay na pamulat. Napapikit ang lahat. Napatakip ng tenga ang mga sakristan. Napaluhod si Nardo sa kirot ng tunog at sugat. At nang humina ang lahat, nangahas siyang dumilat. Wala na ang anyo. May bakas lamang na maitim sa sahig. Parang anino ng katawan na sinunog. At sa gitna noon may maliit na bagay. Isang piraso ng buto. Manipis. Maitim. Nakakurba na parang kuko. Lumapit ang pari. Tumingin dito. At biglang namutla. Hindi niya agad hinawakan. Sa halip ay tinawag niya si Lolo Tibo. Nakita rin iyon ng matanda. At sa unang pagkakataon matapos ang mahabang gabi, nakita ni Nardo ang takot na ayaw ng itago. Ano iyon? Tanong ni Nardo. Ang pari ay hindi sumagot agad. Kumuha muna ito ng maliit na kahon na yari sa kahoy. May pako at pulang tela sa loob. Gamit ang 2 pirasong basag na salamin, maingat nitong pinulot ang buto at inilagay sa kahon. Pagkasara pa lang ng takip, umalog ang kahon sa kamay niya. Minsan, 2 beses. Pagkatapos ay tumahimik. Hindi lahat nasunog. Mahinang sabi ng pari. Nanikip ang dibdib ni Nardo. Pakiramdam niya ay bumalik ang lamig sa mga kamay niya. Akala ko tapos na. Sabi niya. Hindi pa. Sagot ni Lolo Tibo. Umupo ito sa tabi ni Nardo. Pagod na pagod ang mukha. Namumutla dahil sa dugo. Ngunit malinaw ang boses. Kapag may naiuwing ganito, may ugat. Kapag hindi mo nahukay ang ugat, may matitirang hibla. Kapag may hibla, may daan pabalik. Napatingin si Nardo sa kahon sa kamay ng pari. Maliit iyon. Halos kasinlaki ng palad. Ngunit parang iyon na ang pinakamabigat na bagay sa loob ng kapilya. Ano ang gagawin dyan? Tanong niya. Ililibing. Sagot ng pari. Hindi sa sementeryo. Hindi sa lupa ng baryo. May lumang balon sa likod ng kumbento. Doon inilalaglag ang mga bagay na ayaw nang tanggapin ng lupa. Napalunok si Nardo. Bawat sagot ay tila may mas malalim pang butas sa ilalim. Parang wala talagang simpleng wakas sa gabing ito.
Sa labas, tuluyan ng lumilinaw ang umaga. Ang abo sa langit ay nagiging bughaw. Lumilitaw ang mga puno. Ang kapilya ay hindi na parang lumulutang sa dilim. Muli itong nagmukhang totoong gusali sa ibabaw ng burol. Ngunit sa liwanag ding iyon, mas malinaw na nakita ni Nardo ang pinsala. Wasak ang bubong. Basag ang mga salamin. May mga maitim na bahid sa sahig na hindi karaniwang dugo. May pira-pirasong laman ni Linda sa paanan ng altar. At sa bawat bahagi nito, tila may kaunting panginginig pa. Muntik na siyang masuka muli. Dumating ang dalawa pang lalaki mula sa kumbento. May dala silang kumot, lubid, at malaking sako ng asin. Walang tanong-tanong. Parang sanay. Parang may mga bagay na hindi man madalas mangyari, ay alam na nila kung paano ayusin kapag nangyari. Nakita iyon ni Nardo. At lalo siyang nanghina. Ibig sabihin ay hindi ito unang beses sa kanilang lugar. May mga gabing naulit na. May mga bangkay ng inuwi. May mga taong hindi napigilan. May mga naghahatid na gaya niya. At ilan kaya ang umabot pa sa umaga? Habang binabalot ng mga lalaki ang katawan ni Linda sa asin at telang may langis, biglang may narinig si Nardo sa labas. Isang mahinang kalansing. Parang pamilyar. Tinawag niya ang pansin ni Lolo Tibo. Narinig ninyo? Mahinang tanong niya. Tahimik silang lahat. Muling umalingaw-ngaw ang kalansing. Mula sa labas ng kapilya. Mula sa daan pa ibaba. Parang bakal na umaalog sa mabatong daan. Parang sidecar ng tricycle. Nanlamig si Nardo. Hindi maaari. Iniwan niya iyon sa lumang sementeryo. Sa tabi ng nabuksang kabaong. Sa tabi ng mga tagasilbi. Sa tabi ng unang pagbangon. Ngunit palakas ng palakas ang tunog. Kalansing. Uga. Unting andar ng makina. Mabagal. Huminto ito sa tapat ng kapilya. Walang nagsalita. Walang lumabas. Ang pari ay bahagyang lumapit sa pinto. Sumilip sa siwang. Pagtingin pa lamang nito ay napamura ng mahina. Ano po? Tanong ng isang sakristan. Hindi agad sumagot ang pari. Huminga muna ng malalim. Pagkatapos ay nagsalita sa boses na pilit pinatatag. Nandito ang tricycle. Parang bumagsak ang lahat ng laman ng tiyan ni Nardo. Pilit siyang tumayo kahit mahina ang binti. Dumikit siya sa pinto at sumilip. At totoo nga. Nasa tapat ng kapilya ang tricycle niya. Putik ang putik. May mga gasgas ang gilid. Basag ang isang ilaw. At sa sidecar ay nakasakay ang kabaong. Sarado. Nakatali ng maayos. Parang hindi kailanman nabuksan. Parang hindi kailanman may bumangon mula rito. Parang ang buong gabi ay nais burahin ng sarili nitong anino. Huminto ang paghinga ni Nardo. Paanong nakarating iyan dito? Bulalas niya. Walang sumagot. Dahil wala ring may alam. Maging si Lolo Tibo ay hindi makapagsalita. At sa mas malapit na tingin, may nakita si Nardo na lalo pang nagpatigas sa batok niya. May bakas ng mga kamay sa gilid ng sidecar. Maliit. Maitim. Parang kamay ng batang ibinabad sa lupa. Hindi isa. Marami. At sa likod na upuan ng tricycle, may nakapatong na isang bagay. Ang supot ng perang ibinayad sa kanya. Basang-basa. Ngunit nakatiklop pa rin. At sa ibabaw noon ay may maikling hibla ng mahabang itim na buhok. Walang sinuman ang agad lumapit sa tricycle. Para yung hayop na kusang umuwi sa kulungan matapos kumain ng laman. Tahimik. Basa. At naghihintay lamang na may muling humawak sa manibela. Humakbang si Nardo paatras. Parang muling bumigat ang hangin sa paligid. Kahit sumisikat na ang araw, hindi agad nawala ang pakiramdam na may matang nakatitig mula sa loob ng kabaong. Ang pari ang unang kumilos. Dala ang kahon na may lamang maitim na buto, lumapit siya sa harap ng kapilya. Kasunod si Lolo Tibo. At ang dalawang lalaking galing kumbento na may hawak na asin at langis. Bubuksan ba yan? Mahinang tanong ni Nardo. Hindi siya tumitingin ng diretsyo sa kabaong habang nagsasalita. Parang may kung anong pumipilit sa mga mata niyang sumulyap. At ayaw niyang magbigay kahit isang sulyap pa. Umiling ang pari. Hindi na. Ang mga bagay na kusang nagsasara ay hindi laging dapat buksan.
Pinahiran nila ng langis ang lahat ng gilid ng kabaong. Sinabuyan ng asin ang ibabaw. At sa dulo, iginuhit ng pari ang krus sa takip gamit ang nanginginig na daliri. Walang nangyari. Walang kaluskos. Walang katok. Walang tawa. Ngunit marahil iyon ang mas nakakatakot. Dahil ang katahimikan nito ay hindi katahimikan ng walang laman, kundi katahimikan ng bagay na marunong nang maghintay. Tinulungan si Nardo ng isang sakristan na maupo sa hagdan ng kapilya. Tinapalan ang sugat sa hita. Mahapdi ang gamot. Mainit ang tela. Ngunit mabuti na rin yon. Pinapaalala ng sakit na buhay pa siya. Na may umaga pa. Na hindi siya naiwan sa sementeryo kasama ng mga nitso at mga babaeng bumabangon mula sa kabaong. Sa gilid ng bakuran ng kapilya, naghukay ng malalim na hukay ang dalawang lalaki. Hindi para kay Linda. Hindi para sa kabaong. Kundi para sa mga piraso ng asin at telang ginamit sa katawan niya. Lahat ng dumampi. Lahat ng tumalsik. Lahat ng pwedeng maging daan. Masinsin nilang sinunog ang iba. Ang natira ay ibinaon. Walang nagsasalita habang ginagawa iyon. Parang bawat isa ay may sariling dasal na ayaw ilabas sa bibig. Samantala, ang kahon na may maitim na buto ay dinala ng pari at ni Lolo Tibo sa likod ng kumbento. Hindi na sumama si Nardo. Wala na siyang lakas. At sa totoo, wala na rin siyang tapang. Mula sa hagdan ay tanaw niya lamang ang layo. Ang lumang pader. Ang likod na puno ng talahib. At ang isang bahaging natatakpan ng malalaking puno kung saan marahil naroon ang sinasabing balon. Hindi na niya nais makita pa. Hindi na niya nais malaman pa kung gaano kalalim iyon. Pagbalik ng pari at ni Lolo Tibo, pareho ng mas tahimik ang mukha nila. Ngunit may kakaibang pagod na tila hindi lamang galing sa gabing puyat, kundi sa pagdadala ng bagay na hindi dapat dinadala ng tao. Umupo si Lolo Tibo sa tabi ni Nardo. Matagal bago ito nagsalita. Ang araw ay mas mataas na noon. May mga ibon nang maririnig sa puno. May unang usok na rin ng lutong agahan mula sa mga bahay sa malayo. Napakaordinaryo ng umaga. At iyon ang lalong nakakapangilabot. Dahil parang hindi ka panipaniwalang may ganong klaseng gabi na nangyari sa ilalim din ng parehong langit. Si Linda ay asawa ko. Mahinang sabi ni Lolo Tibo. Hindi na nagulat si Nardo. Ramdam na niya iyon. Ngunit nang marinig niya mula mismo sa bibig ng matanda, naging mas mabigat. Namigay siya noon ng halamang gamot sa baryo. Marunong siya sa dahon at ugat. Maraming gumagaling sa kanya. Maraming umaasa. Tumigil si Lolo Tibo. Tumingin sa sariling palad. Sa mga guhit na tila mas malalim sa umagang iyon. Pero nang magkasakit siya, hindi ko natanggap. Namaga ang tiyan. Nanghina ang katawan. 3 gabi siyang nilagnat. Sa ika-4, nawala siya. Napayuko si Nardo. Tahimik siyang nakinig. Dinala siya sa burol. Dapat ililibing kinaumagahan. Pero may dumating. Mga taong matagal ko nang kilala sa bundok. Mga taong marunong sa mga bagay na hindi dapat pag-aralan. Sinabi nilang may paraan pa. Na maaari siyang ibalik. Na hindi matatapos doon. Marahang pumikit si Lolo Tibo. At sa isang simpleng paghina pa lang, dinig ni Nardo ang buong buhay ng pagsisisi sa loob noon. Ako ang pumayag. Hindi ko hinayaang ilibing siya. Hindi ko pinutol ang tawag. Sa halip ay binuksan ko. Tapos nang bumalik siya, hindi na siya. Humigpit ang panga ni Nardo. Naisip niya ang unang pagbangon sa kabaong. Ang mga mata. Ang mga ngipin. Ang paraan ng pag-amoy sa buhay. Bakit hindi niyo agad pinatay? Tanong niya. Hindi akusasyon ang tono niya. Pagod lang. Pagkalito lang. Lolo Tibo ay tumingin sa malayo. Dahil sa unang tingin, may mga sandali pa rin na mukha niyang siya. May mga gabing umiiyak siya sa sulok at tinatawag ang pangalan ko. May mga sandaling nagmamakaawa siyang huwag ko siyang tingnan. May mga sandali ring ang tawag niya sa akin ay kagaya noon. Doon ako natalo. Humigpit ang dibdib ni Nardo. Doon nga kadalasang natatalo ang tao. Hindi sa halimaw, kundi sa alaala ng minahal sa loob ng halimaw. Ngunit habang tumatagal, mas lumalakas ang gutom. Mas dumarami ang mga tagasilbi.
Mas lumalawak ang dilim sa paligid niya. Hanggang sa hindi na namin siya mapigilan. Kapag may naamoy siyang dumaraan, sinusundo nila. Kapag may nadadala, mas tumitibay siya. Kapag may naghahatid, natatandaan niya ang amoy. Napahawak si Nardo sa dibdib. Naalala niya ang sinabi ng matangkad na lalaki. Naamoy ka na niya. Naamoy ka na niya. Na para bang hindi babala lamang iyon. Kundi hatol. Ngayon po ba tapos na? Mahinang tanong niya. Hindi agad sumagot si Lolo Tibo. Ang pari ang tumugon. Nakatayo ito sa pintuan ng kapilya. Nasisikatan ng umaga ang kalahati ng mukha. Natapos ang katawan. Sana ay natapos din ang daan. Ngunit ang mga daang ganito ay hindi agad nagsasara. Hindi maganda ang sagot. Ngunit mas mabuti na rin ang totoo kaysa ginhawang hindi totoo. Maya-maya ay inayos ng mga tao ang tricycle. Tinanggal ang kabaong mula sa sidecar. Hindi nila binuksan. Binalot lamang sa makapal na telang may asin at langis. Saka isinakay sa kariton na hihilahin palayo. Hindi sinabi kay Nardo kung saan dadalhin. Hindi na rin siya nagtanong. Mas mabuti nang may mga bagay na ilayo na lamang. Bago umalis ang kariton, napatingin si Nardo sa takip ng kabaong sa huling pagkakataon. Sa tapat ng liwanag ng araw, ordinaryong kahoy lamang iyon. Basang tabla. Mga pako. Lubid. Ngunit sa ilalim ng ordinaryong anyo, alam niya ang totoo. May mga sisidlang kapag minsang napuno ng maling bagay, hindi na muling dapat pagtiwalaan. Ang supot ng perang ibinayad sa kanya ay ibinigay ng pari. Inyo na lang po. Agad sabi ni Nardo. Parang napaso siyang umurong. Hindi ko kukunin yan. Tinanggap ng pari. Hindi man nagtaka. Parang alam na niyang walang matinong taong mag-uwi ng perang galing sa ganoong biyahe. Dinala nila ang supot sa parehong hukay kung saan sinunog ang ibang gamit. At sa mismong harap ni Nardo, isinama nila yon sa apoy. Nakita niyang unti-unting kinain ng apoy ang mga perang papel. Pumilipit. Nangitim. Naging abo. Kasama ang hibla ng mahabang itim na buhok. Habang sinusunog iyon, umihip ang hangin. At sa isang saglit, naamoy ni Nardo ang parehong singaw mula sa kabaong. Matamis. Malansa. May halong basang kahoy. Ngunit nang muling umihip, nawala rin agad. Walang nagsalita tungkol doon. Minsan, ang katahimikan ng mga nakaligtas ay paraan na rin ng paghilom. Bandang tanghali, dumating ang ilang taga-baryo. May mga naghatid ng sabaw. May nagdala ng malinis na damit. May nagtanong kung may magnanakaw ba at bakit wasak ang kapilya. Walang diretsong sagot ang ibinigay. Sa baryong iyon, may mga bagay na hindi kinakailangang ikwento ng malinaw. Sapat na ang tingin. Sapat na ang bilis ng pag-sign of the cross. Sapat na ang pag-iwas sa lumang sementeryo kapag gumagabi. Nang kaya na ni Nardo ang tumayo nang hindi nanginginig ang tuhod, naghanda na siyang umuwi. Hindi siya pinayagan ng pari na bumiyahe mag-isa agad. May dalawang lalaki mula sa baryo na sumama sa kanya sakay ng isa pang tricycle. Hindi ang sarili niyang tricycle. Ayaw niyang hawakan muna yon. Ayaw niya munang marinig ang ugong ng dating makina niya. Ayaw niya munang mapag-isa sa daan kasama ang anumang alaala ng gabing lumipas. Bago siya umalis, nilapitan siya ni Lolo Tibo. Mas mabagal ang kilos ng matanda ngayon. Mas mabigat ang hakbang. Ngunit may linaw ang mga mata. Hindi gaya ng unang gabi na tila laging may hinahabol na anino. Inilagay nito ang isang maliit na rosaryo sa palad ni Nardo. Kahoy lang. Luma. Makintab na sa katagalan. Ito ang kay Linda noong buhay pa siya. Sabi nito, dalhin mo. Huwag bilang pampaswerte. Huwag bilang pananggalang lamang. Kundi bilang paalala. Kapag may bagay na dapat nang ipaubaya, ipaubaya mo. Napatingin si Nardo sa rosaryo. Magaan lang iyon. Ngunit parang may buong gabi na nakapulupot sa bawat butil. Tumango siya. Hindi na siya nakahanap ng mas mahabang sagot. Baka dahil wala talagang sapat na salita para sa mga bagay na natutunan sa bingit ng ganoong takot. Pagbaba nila ng burol, ibang-iba ang daan sa ilalim ng araw. Naroon pa rin ang mga sagingan. Ang lumang tulay. Ang kanal. Ang mga ugat at putik. Ngunit ordinaryo na silang tingnan.
At gayunman, alam ni Nardo na hindi na siya muling titingin sa mga yon ng dati. May mga lugar na kapag minsan mo nang nakitang may gumagalaw sa maling oras, hindi na bumabalik sa simpleng anyo. Pagdaan nila sa lumang sementeryo, kusa siyang napalingon. Tahimik iyon. Walang tao. Walang kabaong. Walang bakas ng gulo. Tanging mga krus na tabingi. Mga nicho na nababalot ng lumot. At damong nanginginig sa mahina ng hangin. Kung may mapapadpad doon sa umaga, iisipin lamang nitong ordinaryong lumang libingan. At marahil iyon ang pinakadelikado sa lahat. Ang kakayahan ng ilang lugar na magmukhang payapa matapos lumamon ng takot. Lumipas ang mga linggo. Gumaling ang sugat sa hita ni Nardo. Ngunit nag-iwan iyon ng makapal na pilat na pahaba at maitim sa gilid. Sa tuwing hinahaplos niya iyon, naaalala niya ang lamig ng usok na pilit umakyat sa laman niya. Muli siyang namasada. Dahil kailangan. Dahil umiikot ang buhay kahit pa may mga gabi na dapat sanang tumigil ang mundo. Ngunit may mga pagbabagong hindi na nawala. Hindi na siya namamasada lampas dilim. Hindi na siya tumatanggap ng pasaherong hindi niya maaninag ang mukha. Hindi na siya pumapayag na maghatid ng kahon o kabaong o anumang may timbang na ayaw sabihin ng may-ari kung ano ang laman. Kapag maulan at walang buwan, maaga siyang umuwi. At sa bawat pag-uwi, bago niya iparada ang tricycle, lagi siyang tumitingin sa sidecar. Isang mabilis na tingin lang. Upang makasiguro na walang nakaupo. Walang nakahiga. Walang naghihintay. Minsan, sa malalalim na gabi, napapanaginipan pa rin niya si Linda. Hindi yung anyong may itim na mata at matutulis na ngipin. Kundi isang babaeng nakaupo sa harap ng bahay. Humahawak ng halamang gamot. Tahimik. Pagod. At tuwing lilingon ito sa panaginip, hindi takot ang nararamdaman niya. Kundi lungkot. Lungkot para sa isang taong dapat sana ay payapang nailibing. Hindi ginawang pintuan. Hindi ginawang sisidlan. Hindi kinapitan ng gutom ng kung anumang gumagala sa dilim. Minsan din, napapanaginipan niya ang kabaong. Nasa gilid lamang ng kalsada. Sarado. Walang gumagalaw. Ngunit alam niyang may bagay sa loob na gising at nakikinig. At sa bawat panaginip na ganoon, lagi siyang nagigising bago pa man marinig ang unang katok. Lumipas pa ang mga buwan. Unti-unting naging kwento ang nangyari sa mga tainga ng ibang baryo. May ilang nagdagdag. May ilang nagbawas. May ilang nagsabing gawa-gawa lamang. May ilang nagpayo na huwag nang ungkatin ang tungkol sa lumang sementeryo at sa bundok kapag gabi. Hindi na nakisali si Nardo sa alinmang usapan. Kapag may nagtatanong, iisa lang ang sinasabi niya. May mga bagay na hindi dapat inuuwi. At sapat na yon para sa mga taong marunong makinig sa pagitan ng mga salita. Isang hapon, halos isang taon matapos ang gabing iyon, muli niyang nakita si Lolo Tibo sa bayan. Mas pumayat na ang matanda. Mas puti na ang buhok. Ngunit mas mapayapa ang mukha. Naupo sila sa isang maliit na karinderya. Uminom ng kape. Walang gaanong usapan sa umpisa. Minsan, mas buo ang samahan ng mga taong parehong nakaligtas sa isang bagay na hindi nila kayang ikwento ng buo. Bago sila maghiwalay, may sinabi si Lolo Tibo na hindi nakalimutan ni Nardo. Ang kasamaan ay hindi laging dumarating na galit ang mukha. Minsan dumarating iyan na may anyo ng minahal mo. Minsan dumarating iyan na may pangakong ibabalik ang nawala. Minsan ang tunay na tapang ay ang pagpapaalam. Pagkatapos noon, umalis ang matanda. Dahan-dahan ang lakad. Ngunit hindi na baluktot sa bigat ng dating lihim. At si Nardo ay matagal na nakaupo pagkatapos. Pinapanood ang usok ng kape na unti-unting nawawala sa hangin. Sa gabing umuwi siya mula sa bayan, tumigil siya saglit sa tapat ng isang maliit na kapilya sa tabi ng kalsada. Walang dahilan. O marahil meron. Bumaba siya sa tricycle. Sinindihan ang isang kandila. At tahimik na inilapag sa harap ng imahe ng Birhen. Wala siyang mahabang dasal. Wala rin siyang hiniling na himala. Isa lang ang sinabi niya sa loob-loob. Para sa lahat ng hindi na nakauwi ng tama. Paglabas niya, malamig ang hangin. Ngunit hindi na iyon ang lamig ng gabing may gutom. Ordinaryong lamig na lamang ng probinsya. Sa malayo ay may umaawit na kuliglig. May ilaw ang ilang bahay. May usok mula sa mga kusina. May tahol ng aso. May buhay.
Tumingin siya sa langit. May mga bituin. At sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, hindi siya natakot sa dilim sa pagitan ng mga yon. Dahil natutuhan na niyang hindi lahat ng dilim ay may ngipin. Ngunit natutuhan din niyang sapat ang isa lamang na mayroon para baguhin ang buong buhay ng tao. Umandar siyang muli pauwi. Dahan-dahan lamang. Hindi nagmamadali. Pagdating sa tapat ng bahay, pinatay niya ang makina. At gaya ng nakasanayan niya na mula noon, tiningnan niya ang sidecar. Walang laman. Tanging lumang upuan. Lubid. At isang tuyong dahon na tinangay marahil ng hangin sa daan. Napangiti siya ng kaunti. Pagod na ngiti. Ngunit tunay. Isinara niya ang maliit na gate. Pumasok sa bahay. At bago matulog, isinabit niya sa pako sa tabi ng uluhan ang lumang rosaryo ni Linda. Hindi bilang paanyaya sa alaala, kundi bilang babala sa sarili. Na ang pag-ibig na ayaw bumitaw ay pwedeng maging pinto. Na ang pagluluksa na ayaw magtapos ay pwedeng maging tawag. At na sa ilang gabi, ang pinakamabigat dalhin ay hindi bangkay, kundi ang pagnanais na huwag hayaang umalis ang patay. Mula noon, kapag may batang nagtatangkang dumaan sa lumang daan kapag gabi, pinipigilan sila ni Nardo. Kapag may driver na nagyayabang na wala siyang kinatatakutan, tahimik lang niya itong tinitingnan. Kapag may namatayan at may bulong-bulungan tungkol sa pagbalik, siya ang unang nagsasabi ng huwag. Hindi niya na kailangang ikwento ang buong nangyari. Nasa boses pa lang niya ang dahilan. Nasa pilat pa lang niya ang babala. At kung minsan, kapag maulan ang gabi at sumasayad ang hangin sa yero sa paraang kahawig ng mahinang katok sa kahoy, napapahinto pa rin siya. Napapalingon sa pintuan. Napapahawak sa rosaryo. Ngunit hindi na siya ang dating Nardo na basta magbubukas para sa perang iniabot ng anino. Alam na niya ngayon. May mga biyahe na hindi dapat tinatanggap. May mga pasaherong hindi dapat isinasakay. At may mga kabaong na kapag humiling ng pag-uwi bago mag-umaga, mas mabuting ipaubaya na lamang sa lupa kaysa maging daan ng kung anong naghihintay sa dilim. At sa baryo San Isidro, hanggang ngayon, may ilan pa ring nakapapansin ng isang lumang tricycle na mabagal umakyat sa daan kapag maulan ang gabi. Minsan daw ay walang driver. Minsan daw ay may nakataling maitim na kahon sa sidecar. Minsan daw ay may mahabang buhok na sumasayad sa gilid kapag sumisilay ang kidlat. Ngunit wala ni isa man sa mga nakakita ang naglakas loob na sundan yon. Dahil sa mga baryong marunong makinig sa mga lumang kwento, alam ng mga tao na hindi lahat ng naririnig mong humihingi ng sakay ay buhay. At hindi lahat ng nais makauwi ay dapat pang ihatid. Kaya kapag ang gabi ay sobrang tahimik, kapag ang ulan ay manipis ngunit malamig, kapag ang daan sa bundok ay tila humihinga, at kapag may mahinang boses na tumatawag ng driver, mas mabuting huwag mong lingunin. Mas mabuting huwag mong tanggapin ang bayad. At mas mabuting umuwi ka na habang may liwanag pa sa puso mo. Dahil may mga bagay na kapag minsan mo nang naihatid sa baryo, hindi ka na nila tuluyang nakakalimutan. At sa ilang amoy ng ulan, sa ilang lagutok ng lumang kahoy, sa ilang katahimikan sa pagitan ng mga patak, may gutom na nananatiling gising. Naghihintay lamang ng susunod na magpapahatid pauwi.